Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 821 hanggang 830. Kabanata 821, Folk Remedy, Mr. Leocadia. Ikaw ba? Seryoso? Nakuha ni Remy Percival, na orihinal na pinangalan ng Hunter Percival, ang palayaw dahil siya ang pangalawa sa pinakamatanda sa pamilya. Kadalasan ay kasama niya si Jasmine Leocadia at iba pa, at medyo close sila. Sa pagkakataong ito, nang makipag-inuman kasama si Thompson, tinawag ni Jasmine Leocadia ang kanyang mga kaibigan para samahan sila. Inimbitahan din si Remy Percival. Siya ay nagdusa mula sa init, kaya ang kanyang ihi ay kamakailan lamang ay isang madilaw na kulay. At ang gayong nakakahiyang gawain ay hindi isang bagay na handang gawin ni Jasmine Leocadia sa kanyang sarili. Kung hindi nila mailigtas ang tao, kailangan nilang managot. Jalan, tigilan mo nga yung kalokohan mo. Kung mamatay si Thompson, tapos na tayong dalawa. Panawagan ni Jasmine Leocadia. Bilisan mo, walang tao. Ngayon ay maaari na lamang nating tretuhin ang isang patay na kabayo na parang buhay. Nang makitang lumalala ang mga kumbulsyon ni Thompson, blanko na ang kanyang isip. Dagdag pa, ang mga bagay na ginawa ni Julius Reed ngayon ay talagang gumana. Si Jasmine Leocadia ay walang oras na mag-isip. Ang kasabihan ng isang doktor sa desperasyon ay naglalarawan sa sitwasyong ito. Jalan, gusto mo bang patayin si Kuya Leocadia? Bilisan mo. Eksakto. Lagi kang madaldal, pero kapag kailangan ka namin, hindi mo magawa. Bilisan mo. Sunod-sunod na nagsisigawan ang lahat, nagsimulang magbiro. Walang choice si Remy Percival kundi ang mamula at maghubad ng kanyang pantalon. Siya ay isang prangka na tao, palaging binyo-bully. Pero nasanay na siya. Bilisan mo. Nag-aalalang udyok ni Jasmine Leocadia. 3 minuto. 3 minuto. Oh. Bagamat hindi niya alam kung totoo o peke ang 3 minutong bigla ang pagkamatay ni Julius Reed, hindi niya kayang makipagsapalaran. Kung namatay talaga sa tabi niya ang anak ng CEO ng Obron Group, makakalusot kaya ang Leocadia family. Ang sitwasyon sa kabisera ay hindi matatag, ang Leocadia family ay hindi nakayanan ang gayong hindi nararapat na sakuna. Kuya, hindi ako naiihi. Pulang-pula ang mukha ni Remy Percival sa kahihiyan. Kahit nasa hustong gulang na silang lahat, umiihi sa publiko, at nasa harapan ng iba, ay talagang naglalagay ng isang tao sa lugar. Lahat, lumingon. Huwag kang tumingin. Sa kaway ng kamay ni Jasmine Leocadia, tumalikod ang mga kapatid niya, nakatalikod. Siya, may nanguna, at may sumipol. Sa wakas, makalipas ang kalahating minuto, whoosh, tama na. Jalan, tumigil ka, baka malunod mo si Young Master Thompson. Si Jasmine Leocadia, napakiramdam na oras na, nagmamadaling tumalikod at nag-ingat. Kuya, maaari bang itigil ang kapahamakan na ito? Pulang-pula ang mukha ni Remy Percival. Paf! Sa sandaling iyon, si Thompson sa lupa ay umubo ng ilang beses at tumigil sa panginginig. Gumagana ito. Magpatuloy. Tuwang-tuwa si Jasmine Leocadia. Alis na ako, sabi ni Remy Percival. Namumula ang mukha sa kahihiyan. Kuya Leocadia, tinakat mo ako ng husto kaya hindi na ako makaihi. Nakaramdam siya ngayon ng hindi komportable sa buong mundo, palaging nakakaramdam ng kaba. Mabilis. Baka hindi gumana mamaya. Sumigaw si Julius Reed sa gilid. Hindi ko sinasabi kahit kanino ang ganitong paraan. N0 no G0. S Omicron. Hindi mo ba ako bibigyan ng kaunting bagay? Syempre. Nagmamadaling naglabas si Jasmine Leocadia ng ilang libong pera mula sa kanyang bulsa at mabilis na isinuot sa kamay ni Julius Reed. Bro, salamat. Ililibre kita ng pagkain kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon,
Mabilis siyang bumaling para tanggalin ang kanyang pantalon. Guys, bilisan mo at gisingin si Thompson. Kapag tapos na, ako na ang bahala sa inyong lahat. Para lang sa kapakanan ni Brother Leo Cadia, gagawin ko ang lahat. Tama, para kay Brother Leo Cadia. Guys, tara na. Tinanggal ng 5 o 6 na binata ang kanilang sinturon at nagbuhos ng tubig sa mukha ni Thompson. Dumating na si Thompson sa puntong ito. 3 minuto lang ang epekto ng pilak na karayom ni Julius Reed. Sa loob ng 3 minuto, nagdulot ito ng mga sintomas tulad ng kumbulsyon at pagbubula sa bibig. Ngunit kapag natapos na ang oras, ito ay natural na magaan. Hindi ito anumang uri ng nakamamatay na lason. Naramdaman ni Thompson ang matinding sakit ng ulo na dumarating, nanghihina ang buong katawan, na may kakaibang lasa sa kanyang bibig. Basang-basa ang mukha niya, ang buong katawan niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang 6 o 7. Sa isang iglap, parang umulan mula sa langit. Anong ginagawa mo? Nagising siya, bumangon mula sa lupa. Pinunasan ang likido sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay lumundag sa matinding galit. Gising ka na ba, young master? Mabilis na itinaas ni Jasmine Leo Cadia ang kanyang pantalon, tuwang-tuwang naglakad. Ngayon lang, smack, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Thompson sa mukha. Naglakas loob ka bang binuhusan ako ng ihi? Napuno ng galit ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng pagkahilo. Sa wakas, hindi na niya ito napigilan, sumandal siya sa dingding at nagsimulang samuka ng marahas. Damn it! Ang marangal na tagapagmana ng Obron Group ay talagang binuhusan ng ihi sa silangan. Habang pinag-iisipan niya ito, mas namumuo ang galit sa loob ni Thompson. Young master, kanina ka lang nahimatay. Si Jasmine Leo Cadia, na sinampal, ay nakaramdam ng matinding sama ng loob, ngunit lumapit pa rin upang magpaliwanag. Whoosh! Nang walang pangalawang salita, sumuntok si Thompson. Ibinagsak niya si Jasmine Leo Cadia sa lupa, bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong. Kuya Leo Cadia. Agad na pinalibutan sila ng grupo ng mga kabataan, na nakatingin kay Thompson. Si Jasmine Leo Cadia ang kanilang amo, na madalas ay tretuhin sila ng marangya at kagalakan. Ngayong tinamaan na ang kanilang amo, natural na hindi kayang tumayo ng mga empleyado at walang magawa. Wala yon. Si Jasmine Leo Cadia, na hinawakan ang dugong tumutulo mula sa kanyang ilong, ay pilit na ngumiti at sinabing, Young master, talagang. Whoosh! Isa pang suntok. Si Jasmine Leo Cadia ay nakakita ng mga bituin sa harap ng kanyang mga mata at hindi man lang makatayo. Basura! Maghintay ka lang. Galit na nagmura si Thompson, sumakay sa kanyang sports car, at mabilis na umalis sa Nine Dragons Entertainment City. Tway! Anong biro? Eksakto! Damn foreign devil, nagpapalabas. Brother Leo Cadia, kukunin ko ang mga lalaki na turuan siya ng leksyon. Ang mga kabataan ay napuno ng matuwid na galit, determinadong maghayganti para kay Jasmine Leo Cadia. Kalimutan mo na. Ang Obron Enterprise ay hindi natin kayang i-provoke, ako na mismo ang pupunta at magpapaliwanag sa kanya mamaya. Kahit bagbog na ang mukha, hindi pa rin naglakas loob na magreklamo ni Jasmine Leo Cadia. Nasaan ang matandang trapo na iyon? At ang binatang iyon na may ideya? Lumingon siya, only to find both have already disappeared without a trace. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Napakamot ng ulo si Remy Percival. Nandito lang sila, paano sila nawala ng ganoon kabilis? Hanapin sila. Alamin para sa akin. Namumula ang mukha ni Jasmine Leo Cadia. Dapat related sa kanila. Kapag nahuli natin ang matandang iyon, gusto ko siyang tanungin ng maigi. Ang kanyang saloobin kay Thompson ay ganap na kaibahan, gusto niyang makitungo ng malupit sa matandang basurero. Kung hindi dahil sa pagiging marangal ng matanda, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Brother Leo Cadia, no offense, kumunot ang noo ni Jalan, wala naman talagang ginawang masama ang matandang iyon, kung gusto mong maghayganti, habulin mo ang dayuhang iyon. Smack! Sinampal siya ni Jasmine Leo Cadia sa mukha. Ano? Ngayon naman ay turuan mo ako ng manners. Hindi. Si Jalan, na nakatikip sa kanyang mukha, ay dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo. Jalan,
Kailangan mong intindihin ang sarili mong katayuan. Sa presensya ko, aso ka lang, wala kang karapatang sabihan ako ng dapat kong gawin. Malamig na nagsalita si Jasmine Leocadia. Tungkol sa araw na ito, kung may maglik tungkol dito, huwag mo akong sisihin sa hindi pagmumukha. Naiintindihan. Nang makitang tinamaan si Jalan, tumahimik ang ibang mga kabataan at hindi na nagsalita. Pumunta ka, alamin ang lahat tungkol sa matandang iyon para sa akin, pupunta tayo sa kanyang lugar mamaya para sunggaban siya. Nagluwa si Jasmine Leocadia ng laway na may bahid ng dugo sa lupa. Sana, makamit nito ang kapatawaran ng batang Master Thompson. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 822 Demolisyon. Si Santiago Carmichael ay nakatira sa slum area. Ang mga kapitbahay sa paligid niya ay pawang matatandang lalaki at babae. Nang makita nilang bumalik ang dalawa, ang mga kapitbahay ay sumalubong sa kanila ng kakaibang init. Narito ang pera para sa iyo. Ibinigay ni Julius Reed ang cash mula kay Jasmine Leocadia kay Santiago Carmichael. Bata, hindi ko makuha ang pera. Umiling si Santiago Carmichael bilang pagtanggi, inalagaan na ako ni Harvey Martin. Ang isang matandang tulad ko na namumulot ng basura ay kumita ng ilang libo sa isang buwan, sapat na panggastos. Hindi siya tumanggap ng pera mula sa iba. Kahit ngayon, nabubuhay sa kahirapan. Ang bawat isa ay may sariling panloob na paniniwala, at para kay Santiago Carmichael, ito ang sarili niyang baseline. Ang pera na ito ay hindi lamang ibinibigay sa iyo ng walang kabuluhan. Si Julius Reed, anuman ang ugali ni Santiago Carmichael, ay direktang isinilid ang pera sa kanyang bulsa. I need to ask you for some information. Tulad ng alam mo, ang impormasyon ay maaaring maging napakahalaga. Kahit wala kang pakialam sa sarili mo, dapat isipin mo ang asawa mo. Kagagaling lang niya at kailangan niya ng nutrisyon. Ito, ang pagbanggit sa kanyang asawa ay nag-alinlangan kay Santiago Carmichael. Ang kanyang matandang babae ay kasama niya sa buong buhay niya, hindi nagtamasa ng anumang kapalaran, at nagduse pa rin sa kanyang katandaan. Okay, let's make it clear, itong perang pinapahiram ko sa iyo. Kapag nakaipon na ako ng sapat, babayaran kita. Hindi na nagpumilit, inakay ni Santiago Carmichael si Julius Reed pabalik sa kanyang tahanan. Ang bahay ay nasa isang estado ng pagkasira. Dim. Ito ang unang impresyon ni Julius Reed. Ang mga bahay sa slum area ay halos sira-sira. Ngunit ang kay Santiago Carmichael ay masurot. Sa araw, ang labas ay binahan ng sikat ng araw, ngunit sa loob ng bahay ay madilim at mamasa-masa pa rin. Ang maliit na bahay na mahigit 30 metro kwadrado, bukod sa isang kama at ilang basurang hindi pa naibebenta, halos wala nang natitirang espasyo. Medyo sira ang bahay, nahihiya akong makita mo. Matapos ayusin ang basura, binuksan ni Santiago Carmichael ang isang dilaw na bumbilya. Ang bombilya ay tila luma na. Ang ganitong uri ng dilaw na incandescent na ilaw, ay malamang na isang produkto mula sa mahigit isang dekada na ang nakalipas. Sa tulong ng liwanag, nilapitan ni Julius Reed. Ang mga dingding ay natapalan ng mga pahayagan, na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng edad. Aking matandang babae, ang gamot na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan ay ibinigay ng batang ito. Lumapit si Santiago Carmichael sa kama at marahang tinakpan ng kumot ang matandang babae. Maagang tagsibol. Medyo malamig ang panahon sa kabisera, at dahil sa dilim, mas malamig at basa ang pakiramdam ng bahay. Salamat. Mahina ang boses ng matandang babae. Wala lang. Lumapit si Julius Reed at napansin niyang medyo naka-recover na ang matandang babae, ngunit dahil sa edad nito ay halos nasa dulo na ito ng kanyang buhay. Baka 3 hanggang 5 taon na lang ang natitira sa kanya. Ngunit para sa isang ordinaryong tao, ang mabuhay ng ganito katagal ay naging mabuti na. Please, umupo ka na. Lumapit si Santiago Carmichael sa mesa, nagsimulang mag-alala. Ang mesa, na karaniwang ginagamit para sa pagkain, ay naging isang coffee table kapag dumating ang mga bisita. Hindi ito pinansin ni Julius Reed at umupo sa isang upuan, pagkatapos ay nagtanong, 3 taon na ang nakalipas, noong araw ng mga puso, ang babaeng nakasalubong mo, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya? 3 taon na ang nakalipas.
Saglit na nag-isip si Santiago Carmichael, saka sinabing, noong umaga, namumulot ako ng basura. Paglingon ko, bigla akong may nakitang babaeng nagtatago sa loob ng kotse. Bagaman umaga na, ang basurahan ay puno na ng mga rosas, marahil ay itinapon ng ilang mga kabataan pagkatapos ng isang nabigong pagtatangka sa pag-ibig. Pagkatapos makita ako, ang babae ay sumenyas na tumahimik at tahimik na sinabi sa akin na may nagtatangkang pumatay sa kanya. Noon lang, hinabol siya ng isang grupo ng mga tao. Pagkatapos sabihin ito, huminto si Santiago Carmichael, pagkatapos ay idinagdag, ang mga taong iyon ay nagsusuot ng kakaibang damit, na may mga buwan at araw na nakapinta. Isa pa, mukhang hindi sila galing sa parte natin ng mundo. Naaalala mo pa ba ang pattern na iyon? Mabilis na pumunta si Julius Reed sa isang cabinet, nagdala ng isang piraso ng papel at isang lapis. Maaari mo bang iguhit ito para sa akin? Ito ay isang mahalagang palatandaan. Halos makumpirma niya na ang babae ay si Isabella Worm. Kung malalaman niya ang pagkakakilanlan ng mga humahabol kay Isabella Worm, maaaring lumabas ang katotohanan. Susubukan ko. Matagal na, hindi ako sigurado kung maaalala ko ito ng malinaw. Si Santiago Carmichael, na umaasa sa kanyang memorya, ay nagsimulang dahan-daang gumuhit. Nang matapos, tinawid niya ito. NONG0, Omicron. Muli siyang nag-sketch. Umabot ng halos kalahating oras bago tumango ang matanda bilang kasiyahan, ito na dapat. Sa puting papel, isang araw ang nasa ibaba, habang ang buwan ay nasa itaas. Kahit na ang dalawa ay tila pinagsama sa isa, mayroong pakiramdam ng araw at buwan na nagbabago ng mga lugar. Mukhang medyo pamilyar. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed. Bilang nakatagong hari ng Gonzales City at ang Grandmaster ng 10,000 Mountain Alliance, nakakita siya ng maraming natatanging simbolo. Ngunit wala siyang maalala sa partikular na ito. Pakituloy, sabi niya. Inilabas niya ang kanyang cellphone, kinuha ang isang larawan ng simbolo, at ipinadala ito sa Cosmo, na nasa malayo sa Gonzales City. Ang Gonzales City ay isang lupain ng tunggalian, at nag-aalala si Julius Reed na si Aaron Jackson lamang ay hindi makayanan ito, kaya iniwan niya ang Cosmo. Maya-maya, pumitas ako ng isang bungkos ng mga bulaklak at ibinaon sa babae. At ang mga lalaking iyon, dumaan sila sa akin nang hindi napapansin. Sinabi ito ni Santiago Carmichael at umiling, pagkaalis ng mga tao. Hinubad niya ang kanyang mga hikaw at ibinigay sa akin, na nagsasabing ang mga ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Naalala ni Julius Reed ang mga hikaw na iyon at halos mal-erewan si Isabella Worm na tumatakas ng magulo. Nakapagtataka Euro, isang kasambahay ng Grandmaster ng 10,000 Mountain Alliance na hinahabol dahil sa pagpatay. Kung hindi dahil sa kanyang napinsalang alaala, sa ilalim ng karaniwang mga pangyayari, iyon ay isang krimen na karapat-dapat na lipulin ang isang buong angkan. Bago siya umalis, tinanong niya ako tungkol sa isang lugar na tinatawag na. Pilit na naalala ni Santiago Carmichael. Gonzales City. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, Gonzales City ba? Hindi. Umiling si Santiago Carmichael, hindi lungsod. Parang, dito, pinilit niyang alalahanin. Huwag magmadali, hayaan mo akong mag-isip. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata, inalala ang mga pangyayari noong nakaraang 3 taon. Hindi ito Gonzales City. Nadama ni Julius Reed ang kanyang puso sa pananabik. Kung gayon, ano kaya ito? Hindi ko talaga maalala, pero parang isang isla. Umiling muli si Santiago Carmichael. I only remember it was some island, but I've never heard of it before. Pagka-uwi ko, hinanap ko ang mapa pero hindi ko mahanap ang lugar. Isang isla. Si Julius Reed ay muling bumagsak sa nalilitong pag-iisip. Isabella Worm na hinahabol ay dapat na may kaugnayan sa buong sabwatan. Ngunit ngayon, ang lugar na pinuntahan ng kanyang personal na kasambahay ay hindi Gonzales City. Bakit lalabas ang kanyang hairpin at bronze mirror sa Gonzales City? O maaaring ito ay, ang Gonzales City ay isa lamang transit point. Saang lupalop na punta si Isabella Worm. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Julius Reed, medyo masakit. Old Santiago, tungkol sa demolition matter na napag-usapan natin last time, ano ang napagpasyahan mo?
Habang nag-uusap ang dalawa, may kumatok sa pinto. Cedric Abernathy, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hindi aalis ang mga taga-nayon, baka sumuko ka na. Nang marinig ang boses, tumawag si Santiago Carmichael bilang pagbibitiw. Ngayon ang iyong huling deadline mula kay Brother Dragon. Kayong mga matandang hanggal ay hindi nakikita ang mga palatandaan. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging magaspang. Lalong lumakas ang katok sa labas. Aaron Martin, basagin mo yan. May sumigaw ng malakas. Anong nangyayari? Tumingin si Julius Reed sa pintuan at mahinang nagtanong. Si Cedric Abernathy ay isang enforcer para sa kumpanya ni Huxley Reed. Si Huxley Reed ay isang merchant ng gusali sa kabisera. Gusto nilang pilitin kaming sumang-ayon sa isang demolisyon, na nag-aalok ng 10,000 bawat pamilya. Napabuntong hininga si Santiago Carmichael at sinabing, ang mga kapitbahay ay nanirahan dito sa loob ng maraming dekada at ayaw umalis. At ang ilang daang libo ay hindi man lang makakabili ng banyo sa kabisera. Whoosh! Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Isang dosenang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dalang mga kahoy na patpat ang pumasok. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 823, Pahiram ng isang bagay, Santiago Carmichael, dahil magkapitbahay tayo, binibigyan kita ng 3 araw para isaalang-alang, sabi ng isang binata na nakasuot ng kulay abong terno habang lumalapit at umaapak sa upuan sa tabi ni Santiago. Pero ikaw, parang hindi mo pinahahalagahan iyon. Cedric Abernathy, ikaw ay isang bata mula sa mismong lugar na ito. Ngayong kasama mo na si Huxley Reed, nakalimutan mo na ba kung sino ka? Tumayo si Santiago, pinandilatan ng mata si Cedric, lahat ng kapitbahay sa paligid ay nakamasid sa iyong paglaki. Ngayong nakarating ka na sa sarili mo, ganito na ba ang pagbabalik mo sa iyong bayan? Lumaki si Cedric sa mga slum, ulila pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ngunit inalagaan siyang mabuti ng mga taga-ron, hindi lamang nagtustos sa kanyang ikabubuhay kundi nagsasama-sama rin ng pera upang maipaaral siya. Ngunit si Cedric, sa murang edad, ay nasangkot sa masamang kasama sa halip na sa kanyang pag-aaral, nakikipaghang sa mga gang sa buong araw, sa kalaunan ay napatalsik sa high school. Ngunit ang buhay ay hindi mahuhulaan. Pagkatapos mag-drop out, nagsimulang mag-manage si Cedric sa ilalim ng kanyang dating amo at, sa kanyang pagiging matalino at may kakayahan, nakakuha siya ng pagpapahalaga. Sa ilang taon, siya ay naging lubos na kilala. Nang maglaon, nakilala niya ang sinumpaang kapatid ni Ivan Reed, si Huxley Reed. Kahit na ipinagmamalaki ni Huxley ang pangalan ni Ivan sa lahat ng dako, nililin lang ang iba, palaging may mga nangangasiwa. Noon nagsimulang manggulo si Cedric sa kanyang team. 3 buwan na ang nakalipas. Itinakda ni Huxley ang kanyang mga pasyalan sa slum quarter na ito, na nagpaplanong gawing isang komersyal na gusali ng opisina. Gayunpaman, pagdating sa kabayaran para sa demolisyon, binubuli nila hanggat kaya nila. Sa huli, halos nakakainsulto ang mga alok. Ang mga kabataan ay hindi na naninirahan sa gayong mga lugar, ito ay naiwan lamang sa matanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan. Sa kabuuan, mayroong humigit kumulang 31 bagay sa mga lumalaban na sambahayan na ito. On G.S. Omicron. At ang 31 pako na mga sambahayan ay nagbibigay kay Huxley ng matinding sakit ng ulo. Si Santiago ay isang bumbero sa kanyang kabataan at likas na matyaga. Ang mga kapitbahay ay nakinig sa kanyang payo. Nang makitang wala ng patutunguhan ang mga negosasyon, si Huxley ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Santiago, na nag-aalok sa kanya ng 2 milyon. Hiniling niya sa kanya na hikayatin ang mga kapitbahay na umalis ng mabilis. Ngunit nilabanan ni Santiago ang tukso at diretsyong sinabi kay Huxley na kung gusto niyang umalis ang mga tao, kailangan niyang ayusin ang hindi bababa sa 2 apartment para sa bawat €1, isa tirahan at isa pang popahan. Kung hindi, paano mabubuhay ang mga walang kakayahang matatandang ito sa hinaharap? At kung isa sa alang-alang ang mga presyo ng lupa sa kabisera, ito ay isang napaka-moderate na pangangailangan. Ngunit anong uri ng tao si Huxley Reed? Isang walang awa na negosyante. Wala siyang pakialam sa buhay ng mga taong ito. Nang makitang natapos na niya ang isang deal sa isa pang partner, na nagbayad ng buo.
Sa mga taong hindi pa rin umaalis, naging balisa si Huxley. Sa kabutihang palad, nagboluntaryo si Cedric sa kanyang mga serbisyo, na nangakong aalisin ang mga tao sa loob ng 3 araw. Si Huxley, na nangangailangan ng isang tao upang gawin ang marumi at nakakapagod na trabaho, ay agad na sumang-ayon. Pangatlong araw na ngayon. Kung hindi mapapaalis ni Cedric si Santiago at ang iba pa, wala siyang paraan para ipaliwanag ang sarili kay Huxley. Matanda, I'm giving you some respect by calling you Mr. Santiago Carmichael. Kung walang paggalang, ikaw ay walang iba kundi isang dumb nobody. Sumabog sa galit ang puso ni Cedric. Kung ginulo niya ito ngayon, wala siyang posisyon para ipaliwanag ang sarili kay Huxley. Kung siya ay maaasahan sa hinaharap ay isa pang tanong. Si Huxley Reed ay sinumpa ang kapatid ni Ivan Reed, pagkatapos ng lahat. Ang ganitong malaking boss ay hindi madaling mahanap. Kung makakasakay siya sa kanya, magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Walang utang na loob na hamak. Itinuro ni Santiago si Cedric, nanginginig sa galit, mag-ingat sa paghihiganti. Hayop kang walang konsensya. Pagganti. Walang pakialam na sagot ni Cedric. Kung ako ay magdusa talaga, hindi ako mabubuhay ngayon. Inalis niya ang paa sa upuan at bahagyang tinimbang ang patpat sa kanyang kamay, magsalita ka. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis, kailangan kitang pilitin ng mga kapatid ko. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay pinalibutan na siya ng mga lalaking nasa likuran niya. Sa pagharap sa isang matandang lalaki, ang matipunong mga lalaking ito ay hindi nakaramdam ng kahihiyan, ang kanilang mga mukha ay may mapanoksong ekspresyon. Imposible. Kayong mga walang pusong amo, ang mga konsensya ninyo ay kinakain ng mga aso. Daan-daang libo, saan mo inaasahan na titira kami? Ayaw namin ng pera, magayos ka man lang ng apartment para sa amin, minimum lang yan. Napailing si Santiago sa galit. Managinip ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Cedric, na itinuro ang matandang babae na natutulog sa kama. Narinig ko ang iyong mahal na matandang babae na muntik ng sipin ang balde ilang araw na ang nakalipas. Nang mapako ang kanyang tingin sa asawa ni Santiago, napangisi siya. Anong gagawin mo? Biglang tumayo si Santiago, binuhat ang upuan at handang lumaban. Matanda, hinahanap mo ba ang kamatayan? Agad na hinawakan ng isang malakas na lalaki ang upuan at marahas na itinulak pabalik si Santiago. Bro, pahiram sa akin ng stick saglit. Noon lang, lumapit si Julius Reed sa matipunong lalaki. Ikaw. Kakapasok lang ni Cedric Abernathy at nakita niya si Julius Reed, ngunit hindi niya nalaman kung sino siya at hindi na nagtanong. Ngayong pinasimulan na ng kabilang partido ang pag-uusap, ito ay isang magandang oras upang makipag-chat. Kung siya ay talagang isang taong maimpluwensya at konektado kay Santiago Carmichael, maaari lamang humingi ng tulong si Cedric kay Huxley Reed. Kung ordinaryong tao lang siya, sabay silang lalaban. Pahiram ng stick. Inabot ni Julius Reed ang isang kamay. Dito ka na. Hindi man naiintindihan ng matipunong lalaki ang nangyayari, iniabot pa rin niya ang stick. Sa isang dosenang lalaki niya, kahit na may gustong simulan ang kalaban, hindi ba siya magdadalawang isip? Salamat. Kinuha ni Julius Reed ang patpat at humakbang sa harap ni Cedric Abernathy, pahiram ng isang bagay. Ano? Hindi ako nagpapahiram ng pera. Si Cedric Abernathy ay ganap na nataranta. Ano kaya ang pinagkakaabalahan ng binatang ito? Pahiram sa akin ng iyong mga paa. Snap. Sa isang iglap, ibinaba ni Julius Reed ang patpat. Binasag niya ang magkabilang tuhod ni Cedric Abernathy. Bumagsak si Cedric Abernathy sa lupa, namumula ang mukha. Patayin mo siya para sa akin. Agad na tumama ang masakit na sakit, at napayuko si Cedric Abernathy sa sahig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maglakas loob kang hawakan ang aming Aaron Martin. Nabalik sa realidad ang mga matipunong lalaki, kakakilos pa lang. Whoosh! Sinipa ni Julius Reed ang leader na lumilipad gamit ang isang paa, at ang kanyang patpat ay bumagsak sa hangin. Snap! Naputol ang stick sa dalawa. At ang matipunong lalaking iyon ay nakahiga doon na nakapikit ang mga mata, patay o buhay na hindi kilala. Mabilis. Sabihin mo kay Dragon Boss. Ang dumadagandong na mga aksyon ni Julius Reed ay natakot sa karamihan, na naging dahilan ng kanilang takot na kumilos ng walang ingat. Kunin mo si Aaron Martin. Mag-withdraw.
Ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa harapin ang panganib ng direkta. Yumuko sila para tulungan si Cedric Abernathy na makatayo, ngunit pagkatapos ay isang bagzo ng hangin ang sumipol. Whoosh! Ang lalaking sinusubukang tumulong ay sinipa at agad na natambas sa lupa. Nagpalitan ng tingin ang iba at nagsitakas na malungkot. Lubos nilang hindi pinansin ang nasugatang si Cedric Abernathy. Isama mo ako. Kayong grupo ng mga talunan. Napasigaw si Cedric Abernathy sa sobrang sakit. Ngunit walang pumapansin sa kanya. Nagsitakbuhan na ang mga taong iyon na nakakaalam kung saan. Binata, natalo mo na si Cedric Abernathy, tiyak na tatawag sila ng reinforcements. Mabuti pa umalis ka na agad. Nag-aalalang sabi ni Santiago Carmichael. Okay lang, ituloy na natin ang usapan natin. Kinaladkad ni Julius Reed ang isang upuan, inilagay ito mismo sa palso ni Cedric Abernathy. Matanda, umupo ka rito. Ito, talagang nag-aalala si Santiago Carmichael. Si Cedric Abernathy ay hindi basta-bastang binata. Medyo maimpluwensya siya sa paligid ng shanty area. Ngayon ay matalo ng ganito. Matanda, ang lakas ng loob mo. Galit na sigaw ni Cedric Abernathy, ngunit sa bali ng kanyang mga binti, nabaluktot ang mukha sa galit. Sa buhay ko, Santiago Carmichael, bukod sa paggawa ng masama, naglakas loob akong gumawa ng kahit ano. Snap! Matandang mister. Lumapit si Carmichael at mabigat na umupo sa upuan. Kasunod noon ay napaungol si Cedric Abernathy sa sakit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 824 na tumingin sa likod mo, pwede ba? Pwede ba? Kumikislap ang mga mata ni Santiago Carmichael na may bakas ng gulat. Si Cedric Abernathy ay kilalang-kilala sa kanyang kasamaan, na may lubos na reputasyon sa lugar. Kaya kung magtagal. Dahil dito, kinuha ni Julius Reed ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Beckett Carmichael. Kasabay nito, dumating din ang isang mensahe mula sa Cosmo. Sa kasamaang palad, sa lahat ng kakayahan ni Cosmo, hindi pa rin niya matrace ang pinanggalingan ng simbolong iyon. Ang isang organisasyon na maaaring guluhin ang babaeng emperador ay maaaring hindi umiiral, o ito ay dapat na isang uri ng top-tier hall. Matandang Ginoo, sigurado ka bang hindi mo ito naalala? Medyo nadismaya si Julius Reed. Ang clue, muli, ay nawala. Masyadong marami ang mga lugar na tinatawag na isla. At sa kaalaman ni Isabella Warm, ang saklaw ay lalawak ng hindi mabilang na ulit. Gonzales City, simula nang lumitaw si Isabella Warm doon, ano ang ginagawa niya pagdating sa kabisera? Hindi ako maaaring maalala ito ng mali. Umiling si Santiago Carmichael, kakaiba ang damit ng mga taong iyon, kaya agad kong napansin ang simbolo sa kanila. Marahil may ilang mga pagkakaiba sa mga detalye, ngunit ang pangkalahatan ay hindi dapat magkamali. Sandaling nag-isip ang matanda, kung ano ang huli niyang iginuhit ay dapat ang pinakamalapit sa nakita niya noon. Yung babae. May sinabi pa ba siya sa huli? Ang mga daliri ni Julius Reed ay patuloy na tumatapik sa mesa, tila hindi mapakali at balisa. Isabella Warm na tinutugis ay nagpahiwatig na ang 10,000 Mountain Alliance ay may malubhang problema. Kung kahit ang isang personal na kasambahay ay hindi masigurado ang kanyang sariling kaligtasan, nangangahulugan ito na ang buong sistema ng pagtatanggol ng 10,000 Mountain Alliance ay bumagsak. Ngayon, kahit na ang Wolf Cavalry ay ipinadala upang subaybayan siya, na nagpakita na kabilang sa mga nagtaksil sa kanya ay ang mga pinakapinagkakatiwalaan niya. Pagkabalisa. Pambihirang pagkabalisa. N0 no. S Omicron. Ang mga dekada ng karanasan sa buhay ay hindi sapat para pakalmayan siya. O sa halip, kinasusuklaman niya ang pagtataksil. At natakot siya na baka kabilang sa mga nagtaksil sa kanya ay ang mga pinagkakatiwalaan niya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagring ang telepono. Ito ay isang internasyonal na numero. Sandali lang, kailangan kong tanggapin ang tawag na ito. Kinuha ni Julius Reed ang cellphone, tinapakan ang palso ni Cedric Abernathy, at lumabas ng kwarto ni Santiago Carmichael. Hello. Sa isang internasyonal na numero na tulad nito, malamang na ito ay isang scam. Ngunit sa mga pambihirang panahon na ito, pinili pa rin niyang sumagot. Kumusta?
Galing kami sa Very 8-1 show, at natutuwa kaming ipaalam sa iyo na nanalo ka sa 10,000 yuan na grand prize ng aming programa. Panipi, magsalita ka, gaano karaming pera ang gusto mong ipadala ko? Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed, ang 10,000 yuan na ito ay hindi pa sapat para sa isang breakfast dough steak para sa akin, nararapat bang batiin iyon? Nang matapos ay ibinaba na niya ang tawag. Medyo nakaramdam siya ng inis. Ngunit sa maingat na pag-iisip, may hindi tama. Ang kanyang sariling numero ay napakatago, hindi siya maaaring makatanggap ng isang tawag sa scam. Maya-maya lang ay tumunog ang telepono sa pangalawang pagkakataon. Julius Reed, hindi mo man lang nakilala ang boses ko. Galit na galit yung tao sa kabilang dulo. Ikaw ay Elwood Thornycroft. Biglang nakaramdam ng kaunting pamilyar si Julius Reed. Damn ingrate. I took a risk na ipasa sa iyo ang isang mensahe. Humihingal si Elwood Thornycroft, medyo hindi nasisiyahan. Anong meron? Okay ka lang ba sa Amerika? Nakaramdam pa rin si Julius Reed ng kaunting pagmamahal para kay Elwood Thornycroft. Noon, ang kanyang parirala, magalang na pinaponte si tatay, ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa dalaga. Malakas sa loob, matapang na magmahal, matapang na mapot. Ang Thunder Peak Hall dito ay gagawa ng hakbang. Hininaan ni Elwood Thornycroft ang kanyang boses, narinig kong nakikipag-ugnayan sila sa isang tao mula sa iyong silangan na nagbebenta ng mga gamot, at ang parehong partido ay nagpaplanong makipagtulungan. Nagbebenta ng gamot, medyo natarante na naman si Julius Reed. Tanong ko sa paligid, at mukhang may sama ng loob sa iyo ang nagbebenta ng gamot. Sinira mo ang kanilang lugar at ginamit mo pa ang kanilang nawalang sining para baligtarin ang mga nagbebenta ng gamot na iyon. Sampal sa mukha yan. Si Elwood Thornycroft ay tumawa ng lihim, bakit hindi ka kumilos saan ka man pumunta, palaging nagdudulot ng gulo. Medicine King Valley. Napagtanto tuloy ni Julius Reed, hindi ba't Medicine King Valley ang nagtitinda ng gamot? Tama, parang ganoon nga. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan, baka kumilos si Connor Beaumont. Huminto si Elwood Thornycroft, depende kung kumilos si Connor Beaumont sa kung maibibigay ng Medicine King Valley ang gusto ng ating lola. Hindi nila maibibigay ang gusto mo. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Sino nagsabi niyan? Medyo natarante si Elwood Thornycroft, ngunit batay sa sinabi ni Master Beaumont, naghahanda na siyang makipag-ayos sa lahat ng partido at magpuwersa ng welga. Si Brazen Beaumont ay isang mage ng Thunder Peak Hall, na may mataas na impluensya sa martial world. Si Cosmo ay tinatawag na Empress, ngunit sa harap ni Brazen Beaumont, hindi niya kayang panindigan. Sa huling pagkakataong gumawa ng hakbang si Brazen Beaumont, humantong ito sa magkasanib na pagtutol mula sa lahat ng panig. Para pigilan ang lokong ito. Ngayon, plano ni Brazen Beaumont na mag-strike ulit, sapat na para mabigla ang martial world. Imposible. Kumpiyansa na sinabi ni Julius Reed, yung galing sa Medicine King Valley na dumarating, hindi na babalik, ginagarantiyahan ko ito sa iyo. Next month, baka ipadala ako ng Thunder Peak Hall sa Huaxia mo, baka sakaling magkita tayo. Ang mga salita ni Elwood Thornycroft ay nagdala ng isang pahiwatig ng pag-asa. Kung sasama ka, ipagtitimpla kita ng kape. Nang matapos siyang magsalita ay napalingon si Julius Reed. Sa pasukan ng Shantytown, ilang itim na sedan ang huminto. Ito na, may sumigaw. Pagkatapos, sumunod ang isang maingay na yabag. Mahigit 20 tao ang may dalang mga bakal na tubo, sabay-sabay na naglalakad. Siya yon. Nang makita si Julius Reed, sumigaw ang matipunong lalaking nabugbog habang nakatakip ang mukha. Pumunta ka. Whoosh! Sumugod ang mga tulisan, pinalibutan si Julius Reed sa gitna. Binata, binugbog mo ang empleyado ko. Lumapit ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, punong-puno ng kawalang interes ang mukha. Nakasuot siya ng gintong kadena sa kanyang leeg at isang malaking gintong singsing sa kanyang kamay. Na may tato na Asher Dragon sa kanyang braso, ngumuso siya at sinabing, Cedric Abernathy, nasaan siya? At ikaw? Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay walang bakas ng gulat. Parikshit Ellsworth, isang empleyado ng Boss Reed Huxley Reed,
sabi ni Parikshit Ellsworth sa kanyang sariling pangalan na may mapang-asar na hitsura sa kanyang mukha. Sa lugar na ito, narinig ng lahat ang kanyang pangalan. Kahit na ang isang taong walang hiya gaya ni Cedric Abernathy ay kailangang magalang na tawagin siyang boss kapag nagkita sila. Wala akong narinig tungkol sa kanya, isa lang walang tao. Umiling si Julius Reed at itinuro ang likod ni Parikshit Ellsworth, tingnan mo. Huwag mo akong paglaruan ang trick na iyan. Medyo naiinis si Parikshit Ellsworth. Gusto niyang pwesto at hintayin na matakot ang kanyang kalaban na mabasa ang sarili. Iyuko ang kanilang mga ulo bilang paghingi ng tawad. Pero ngayon, parang walang pakialam ang binatang ito na nakatayo sa harapan niya. Sa napakaraming empleyadong nanonood, naramdaman ni Parikshit Ellsworth na hindi niya kayang iligtas ang mukha. Hindi mo man lang narinig si Kuya Yu, saan ka nang galing? Hindi sinasang-ayunan ng isang empleyado. Bundok ng DeMarco. Malumanay na sagot ni Julius Reed. DeMarco Mount, ang pangunahing base ng 10,000 Mountain Alliance. Ang pinakamataas na taluktok sa 100,000 bundok. Mula sa mga bundok, iyon ang nagpapaliwanag nito. Sa wakas ay nakahanap na ng dahilan si Parikshit Ellsworth para bumaba, habang nakaturo kay Julius Reed, nagbanta siya ng mapanlinlang, bata mula sa kabundukan, hayaan mo akong magpakilala ngayon. Sabi ko tumingin ka sa likod mo. Paalala ulit ni Julius Reed sa kanya. Naglalaro pa rin sa akin ng Lord the Tiger away from its mountain. Ngayon, young master, nagdala ako ng mga lalaki, sa tingin mo makakatakas ka. Malamig na bumantong hininga si Parikshit Ellsworth. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pagsasalita, naramdaman niyang may kamay na pamatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Sino yan? Lumingon siya. Whoosh! Ang nakita lang niya ay isang kamao na papalapit sa kanya. Array! Napaatras ng ilang hakbang si Parikshit Ellsworth, na kalaunan ay bumagsak sa lupa. Boss! Ang mga empleyado, nang makita ito, lahat ay humawak ng kanilang mga armas. Ngunit nang makita nila kung sino ang nakatayo sa pintuan, natigilan silang lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 825, ilabas ang enerhiya at espiritu. Ang dating walang laman na barong-barong na lugar ay inookupahan na ng isang grupo ng mga tao. Nakasuot sila ng uniform. Kuya Davenport, kalahating hakbang na lang ang huli ko. Lumapit si Eli Hierro at magalang na yumuko. Hindi ka late, umiling si Julius Reed at itinuro ang taong nasa lupa. Tinawag kita rito hindi para tulungan akong lutesin ang gulo, kundi para tulungan akong mahawakan ang eksena. Kuya Davenport, ibig mong sabihin. Hindi masyadong naintindihan ni Eli Hierro. Nakatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Beckett Carmichael at agad na dinala ang kanyang mga tauhan para iligtas. Pero ngayon, parang si Mr. Ayaw ni Reed na makialam sila. Itong mga walang kwentang assholes, I can handle them by myself. Ngunit ang kalalabasan ay nakakalito. Nahihirapang sinabi ni Julius Reed, ako ay madalas na tumama ng napakalakas o masyadong mahina, nag-aalala na baka makapatay ako ng ilan at magdulot ng gulo. Sigurado ka. Eli Hierro chuckled, may malapit na crematorium. Sige lang, kahit hindi mo sinasadyang makapatay ng tao, diretso kong itatapon ang mga abo nila. Sa pakikinig sa kanilang usapan, tumindig ang mga balahibo ng mga tauhan ni Parikshit Ellsworth. Anong uri ng mga tao ang mga ito? Ang iba ay sa karamihan ay lumpo, ngunit bihira silang pumatay. Ngayon, pinag-uusapan na nila ang tungkol sa pagpatay sa simula. Wala bang batas ng lupain? Tigilan mo na ang pananakot ng mga tao dito. Napalunok ng laway ang isang empleyado, na nakatingin kina Eli Hierro at Julius Reed, galing kami sa Huxley Reed, mga tauhan ni Master Reed. Subukan mong hawakan kami at tingnan mo. Si Huxley Reed, dahil sa kanyang relasyon kay Ivan Reed, ay may disenteng reputasyon sa kabisera. Alam ng maraming tao ang tungkol dito. Bagamat isa lamang sinumpa ang kapatid, walang nang-ahas na hamanin ang autoridad ni Ivan Reed. Ngayon, ang staff ni Parikshit Ellsworth ay tinatawag ang pangalan ni Huxley Reed para takutin si Julius Reed. Sabihin mo ulit, itinuro ni Julius Reed ang empleyado, may problema ako sa aking tenga, salamat sa iyong pagsisikap. Ang biglaang kagandahang loob ay nagpalaki ng kumpiyansa sa empleyado.
Natural niyang inisip na nagkaroon ng bisa ang pangalan ni Huxley Reed. Makinig kang mabuti, taga-Hux tayo. Whoosh! Naghagis ng suntok si Julius Reed. Hindi man lang nag-react ang empleyado bago siya pinalipad, bumagsak sa mga dingding ng shanty area. Ang lakas ay napakalaki. Kaya't ang tao ay patuloy na umuungol at humagulgol habang siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga tainga at mga mata ay umiikot. Ang kanyang ilong ay may bahid ng sariwang dugo. Sa isang suntok ay naputol na ang kanyang nasal bridge. Buti na lang blanko ang utak niya, at ang sakit ay wala pang oras na magparehistro. Ang lakas ng loob mong saktan ang lalaki ni Huxley Reed. Si Parikshit Ellsworth ay lubos na natakot ngayon. Tinulungan siyang tumayo ng kanyang mga tauhan sa likod, habang nag-aalok din ng panyo para matigil ang kanyang pagdurugo. Ako si Parikshit Ellsworth. Ako si Eli Yarrow. Si Eli Yarrow ay malamig na tumingin kay Parikshit Ellsworth, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Kinilig si Parikshit Ellsworth at saka umaktong parang nakakita ng multo, ikaw. Ang empleyado ng CEO Carmichael. Walang marami sa kabisera na naglalakas loob na tumawag sa kanilang sarili na Eli Yarrow tulad ng ginagawa ko, tama ba? Humakbang si Eli Yarrow at hinawakan sa leeg si Parikshit Ellsworth, binuhat siya. So, balak mo pa bang i-pressure ako sa pangalan ni Huxley Reed? Hindi. Ikaw. Ikaw talaga si Kuya Samuel. Si Parikshit Ellsworth ay nagpawis ng malamig. Ang mga taong tulad ni Terry Moore at Eli Yarrow ay hindi madaling harapin sa kabisera. Hindi banggitin ang kanilang suporta mula sa makapangyarihang mga pamilya, kahit sa kanilang sarili, ang mga lalaking ito ay hindi malamang na mga kalaban para kay Eli Yarrow. Sa Netherworld, maaari mong tanungin si Lord Yama kung ang taong pumatay sa iyo ay si Eli Yarrow o hindi. Nagyelo ang mukha ni Eli Yarrow, unti-unting humihigpit ang pagkakahawak nito sa leeg. Samuel. Kuya Samuel. Wala akong ginawang mali sa'yo. Pinisil ni Parikshit Ellsworth ang mga salitang ito ng buong lakas. Hindi mo ako pinagkamali, ngunit hindi ibig sabihin na hindi mo sinaktan ang isa na mas mahalaga kaysa sa akin. Casual na pinakawala ni Eli Yarrow ang kanyang pagkakahawak, at sabay na bumagsak sa lupa si Parikshit Ellsworth. Ang mga empleyadong nasa likuran niya ay lahat ay paralisado sa takot. Kasama si Eli Yarrow dito, ang patuloy na pakikipaglaban ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Kuya Samuel, ano ang ibig mong sabihin dyan? Hindi ko maintindihan, sir. Agad na lumuhad si Parikshit Ellsworth sa lupa. Totoo, ang kanyang amo ay si Huxley Reed, ngunit si Huxley ay hindi si Ivan Reed. Kahit na nakaharap si Eli Yarrow, si Huxley Reed ay maaaring hindi maglakas loob na harapin siya ng direkta. Pabayaan ang isang empleyadong tulad niya. Kilala mo ba siya? Itinuro ni Eli Yarrow si Julius Reed, kahit ang ating CEO na si Carmichael ay kailangang tawagin siyang i-boss, kaya ano ka ba para hamanin si Brother Davenport? Pagkasabi nito, tumalikod si Eli Yarrow, kinuha ang isang baras na bakal mula sa lupa, at naglakad ng walang pakialam. Una, iyong dalawang braso, hindi ba makatwiran iyon? Kuya Samuel, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Napagtanto ang makabuluhang pagkakakilanlan ni Julius Reed, nagmamadaling gumapang si Parikshit Ellsworth at lumuhad sa harapan niya, Kuya, huwag mo nang pansinin ang katangahan ko at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Ang isang pagkakataon ay hindi imposibleng ibigay. Iniabot ni Julius Reed ang isang kamay para pigilan si Eli Yarrow. N.O.G. S.O. Kuya, sabi mo, maliban sa paghiling sa akin na mamatay, gagawin ko ang anumang bagay. Nahawakan ni Parikshit Ellsworth ang lifeline na ito, na medyo nasa sabik. Nakikita mo ba itong shantytown? Itinuro ni Julius Reed ang bahay kung saan naroon si Santiago Carmichael. Ayusin mo ang iyong mga tauhan na magpalitan ng pagbabantay sa lugar na ito upang matiyak ang kaligtasan ni Santiago Carmichael sa loob. Kung may mangyari sa kanya, walang makakaligtas. Santiago Carmichael. Isang bakas ng hinala ang sumilay sa mukha ni Parikshit Ellsworth. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Santiago Carmichael na nakakaalam ng gayong makapangyarihang mga figure. Kung may anumang pagtutol si Huxley Reed, sabihin sa kanya na makipag-usap ng direkta kay Beckett Carmichael. Malamig na sinabi ni Julius Reed, pinaninindigan ko ang aking mga salita,
Kung may mangyari sa taong nasa loob ng bahay, mamamatay kayong lahat, kasama na si Huxley Reed. Oo, magpapadala talaga ako ng mga magbabantay sa lugar na ito. Hindi ako mag-iiwan ng 1 pulgada. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Parikshit Ellsworth. Ang pakikipag-usap sa binata sa harap niya ay nagdulot ng matinding pressure sa kanya. Walang tiwala siyang nagsalita. Ang direktang ideklarang maaaring mapatay si Huxley Reed ay nagpakita ng isang nakakatakot na katapangan. Mabuti kung ganoon. Tumanggo si Julius Reed, bumaling kay Eli Yarrow, sumama ka sa akin sa pamilya Leocadia. Ilang araw na ang nakalipas mula noong dumating tayo sa kabisera, at medyo nakababahala na hindi bisitahin si Sofia Leocadia. Sige, Kuya Davenport. Sa sandaling iyon, huminto si Eli Yarrow, lumabas si Madam para magnegosyo ngayon, at binalak ni CEO Carmichael na magpadala ng proteksyon, ngunit hindi siya pumayag. Gayunpaman, magpadala ng isang tao na magbabantay sa kanya, upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang pagbanggit kay Keller Radcliffe ay nagpapalambot sa mga mata ni Julius Reed. Marahil sa mundong ito, siya lang ang nakakapagpukaw ng kahit isang alon sa puso ni Julius Reed, matahimik sa loob ng 1,000 taon. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, ipinadala na ni CEO Carmichael ang lahat ng kanyang piling tauhan upang matiyak na hindi mahaharap si Madam kahit kaunting sakuna. Pagkatapos noon, sumenya si Eli Yarrow patungo sa pinto. Unti-unting yumandar ang isang itim na Mercedes. Sasamahan ba kita? Tanong ni Eli Yarrow. Ang mga pamilyang Leocadia at Carmichael ay halos hindi nagkakasundo, lalo na sina Natalia Leocadia at Beckett Carmichael, na palaging nag-aaway. Dalhin ang lahat, ang pag-iibigan ay kailangang magmukhang engrandi. Habang binuksan ng isang empleyado ang pinto ng kotse, si Julius Reed ay sumakay sa sedan. Tandaan, ipakita ang iyong espiritu. Sa mga ninuno na parang isang martial champion, mas mabuting huwag mo siyang ipahiya. Narinig mo ba yon? Sa isang malakas na sigaw, pinakilig ni Eli Yarrow si Parikshit Ellsworth. Naiintindihan. 12 ng mga boses ang sumigaw bilang tugon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 826. Nakakaalis lang ni Julius Reed nang pumasok si Parikshit Ellsworth sa bahay ni Santiago Carmichael kasama ang kanyang mga tauhan. Muntik na siyang mamatay kani-kanina lang at ngayon ay mas pinahahalagahan niya ang buhay. Hindi siya nang ahas na hindi maniwala sa mga salita ni Julius Reed. Hindi karaniwan sa kabisera ang uri ng taong kayang yumukod at kumamaw kay Eli Yarrow. Lalo na ang pangungusap na iyon. Ilabas ang iyong sigla, lakas, at espiritu. Pupunta siya sa Leocadia family. Ang pamilya Leocadia ay isa rin sa 4 na dakilang pamilya, na katumbas ng pamilyang Carmichael. Ang lakas ng loob na magbigkas ng gayong mga mapagmataas na salita ay tunay na nagtanim ng takot kay Parikshit Ellsworth. Nagpasya siyang pumunta ng personal at manatili sa Santiago Carmichael ng isang araw. Kuya Ellsworth. Nang makitang pumasok si Parikshit Ellsworth, napasigaw si Cedric Abernathy sa sakit. Sa wakas ay nakakita na siya ng pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, may kislap din ng pagmamalabas. Ikaw matandang geezer. Ngayon ang araw na mamatay ka. Diniin pa rin ng upuan ni Santiago Carmichael ang palso ni Cedric Abernathy, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang kanyang mga binti ay nabali na, at ngayon na ang kanyang mga kamay ay nasugatan na rin, si Cedric Abernathy ay halos nasa kanyang limitasyon. Cedric Abernathy, ikaw. Natigilan si Parikshit Ellsworth. Nabalitaan niyang binugbog si Cedric Abernathy, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalubha ang mga pinsala. Ang mga binti ay wala ng silbi. Mapatla ang kanyang kutis, walang bahid ng dugo. Brother Ellsworth, patayin ang matandang geezer na ito. Napasigaw si Cedric Abernathy sa sobrang sakit. Damn it. Pinatay mo ako. Hinawakan ni Parikshit Ellsworth ang dugo sa kanyang ilong, iniunat ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga empleyado, na alam kung ano ang gusto niya, ay nag-abot sa kanya ng isang bakal na tubo. Haha, Santiago Carmichael, ikaw na matandang immortal. How dare you give your hands on me, S. Napabuntong hininga si Cedric Abernathy sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay may pananabik na makapaghiganti. Naniniwala siya na dumating si Parikshit Ellsworth upang ipaghiganti siya. Sa katunayan,
5 minuto bago, iyon mismo ang nasa isip ni Parikshit Ellsworth. Pero ngayon, kahit laban sa sarili niya, wala siyang lakas ng loob na saktan kahit isang buhok sa ulo ni Santiago Carmichael. Cedric Abernathy. Malakas na sigaw ni Parikesh Ellsworth. Kuya, nandito na ako. Itinuro ni Cedric Abernathy ang kanyang pulso. Kuya, tanggalin mo muna itong matandang immortal, malapit nang mabali ang kamay ko. Pagkatapos ay hayaan itong masira. Si Parikshit Ellsworth ay malamig na naglakad. Ano? Basag. Bago pa makapag-react si Cedric Abernathy, binasag ni Parikshit Ellsworth ang bakal na tubo. Diretso nitong binali ang braso ni Cedric Abernathy. Natigilan si Santiago Carmichael. Naisip din niya na dumating ang mga lalaking ito para guluhin siya. Kayo, Mr. Carmichael, nagkamali kami, marami kaming hindi pagkakaunawaan noon, patawarin mo kami. Inihagis sa tabi ang bakal na tubo, nagmamadaling lumapit si Parikshit Ellsworth at hinawakan ang kamay ni Santiago Carmichael, pambihira ang iyong pagtitimpi, sir. Bulag kami noon at palaging nagdudulot ng gulo para sa iyo at sa iyong mga kapitbahay. Hindi ka ba nandito para sa paghihiganti para sa kanya? Medyo natarante si Santiago Carmichael. Kilala niya si Parikshit Ellsworth, ang amo ni Cedric Abernathy. Isang lalaking naglalagay sa panganib sa komunidad at may kilalang reputasyon. Ngayon lang, noon lang, ilang ulit na umuungol ang isang matandang babae sa kama. Gag sa bibig ni Cedric Abernathy. Ang kanyang pag-iyak dito ay nakakagambala sa matandang babae. Sumigaw si Parikshit Ellsworth, at ang kanyang mga empleyado, na naiintindihan ang utos, ay nagtanggal ng kanilang mga sapatos at pinasok ang kanilang mga medyas sa bibig ni Cedric Abernathy. Si Cedric Abernathy, na nasa hindi na matiis na sakit at sumisigaw, ay nakaramdam ng kung anong bagay na nakapasok sa kanyang bibig at kusang kumagat. Ang susunod na sandali, nanlaki ang mata niya at nahimatay. Kailan Dragon, umalis ka na. Kumunot ang noo ni Parikshit Ellsworth, napahawak sa ilong, halos masusuka. Damn. Kailan Dragon, naputol ba ang supply ng tubig mo o ano? Pinisil ng lahat ang kanilang mga ilong at galit na itinapon palabas sina Kailan Dragon at Cedric Abernathy. Habang si Santiago Carmichael naman ay nagbukas din ng bintana at kumuha ng basang tuwalya, ibinabad saglit sa tubig, at inilagay sa ilong ng matandang babae. Damn, isang bomba ng gas. Iyon ay kung ano ito. Huminahon si Parikshit Ellsworth at lumapit para ipaliwanag kay Santiago Carmichael, Mr. Carmichael, nagkamali kami noon, ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Brother Davenport ang mga bagay-bagay sa amin, natanto namin ang aming pagkakamali. Lumuhad siya ng malakas, mula ngayon, ikaw na ang aking ama. Ang pagliligtas sa kanyang buhay ay ang prioridad. Kung hindi siya pinatawad ni Santiago Carmichael, talagang nag-aalala siyang kitilin ng binata ang kanyang buhay. Bata, nilalagnat ka ba? Sumandal si Santiago Carmichael at marahang hinawakan ang noo ni Parikshit Ellsworth. Medyo mainit, pero nabugbog siya. Bilasan mo sa ospital. Napabuntong hininga siya. Hindi, Santiago, hindi ako nilalagnat. Lumapit si Parikshit Ellsworth at niyakap ng mahigpit ang hita ni Santiago Carmichael. Santiago, hanggat hindi mo ito pinagdadaanan, magiging anak mo na ako mula ngayon. Sige, sige. Ako ay isang matandang lalaki sa kanyang kamatayan, ano ang kailangan kong hawakan laban sa inyong lahat? Natarante si Santiago Carmichael, pero at least ligtas siya, na itinuring niyang mapalad. Eli, may problema tayo. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang binata, humihingal, kada rating lang sa labas. WHO. Tumayo si Parikshit, may hawak na bakal na tubo, at lumabas, tao. Bakit ako patuloy na tumatakbo sa tae na ito? Paglabas niya, nakita niya ang ilang mga kabataan na nangunguna sa isang grupo ng mga lalaki na papunta sa kanilang direksyon. Sino ka siguro? Bahagyang kumunot ang noo ni Jasmine Leocadia nang makita si Parikshit. Huxley Reid, empleyado at bodyguard ng Boss Reid, Perez at Ellsworth. Pinagdikit ni Parikshit ang kanyang mga kamao sa harap niya, na sinasabi ang kanyang sariling pangalan. Iyon ang protocol, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Parikshit Ellsworth, narinig na kita.
Inilagay ni Jasmine Leocadia ang isang kamay sa kanyang bulsa at itinuro si Parikshit kasama ang isa, magkakilala ang aking ama at si Huxley Reed, pareho silang nasa negosyo ng konstruksyon, at ang aking pamilya ay mayroon ding mga hilaw na materyal na pakikitungo. Dumadaan lang, kailangan asikasuhin ang ilang bagay. Nabalitaan siya ni Parikshit dahil, bilang empleyado at tagapagpatupad ng Huxley Reed, mayroon siyang reputasyon. Ang mga bilog ay napakaliit, at paminsan-minsang mga pangalang naririnig dito at doon ay nananatili sa alaala. Hindi ko alam kung sino ka. Pasiga na tanong ni Parikshit. Young Master Leocadia. Jasmine Leocadia. Isang binata ang nagsalita para magpakilala. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki habang nagsasalita. Ang pamilya Leocadia ay isang pangunahing sambahayan, at maging si Elvon Leocadia, isang anak na babae na nagpakasal sa labas ng pamilya, ay nagawang suportahan ang mga malalaking shot tulad ni Horton Moore sa Abernathy Province. Kitang-kita ang kapangyarihang pinansyal ng pamilya Leocadia. Kaya si Young Master Leocadia. Lumubog ang puso ni Parikshit, ito ay magiging mahirap. Maaari ba akong magtanong, ano ang nagdadala kay Young Master Leocadia ngayon? May isang matandang bastard dito na nakasakit sa ating Mr. Leocadia. Humakbang pasulong ang binata. Nagmamayabang, Mr. Handa na si Leocadia na kunin siya. Pakiusap, gawing madali para sa amin. Ano ang pangalan ng matandang bastard na ito? Si Parikshit ay may masamang premonition. Santiago Carmichael. Dahan-daang lumapit si Jasmine Leocadia at tinulak si Parikshit, umalis ka na. Siya ay si Young Master Leocadia, si Parikshit ay isang enforcer lamang. Hindi naman magka-level ang dalawa. Santiago Carmichael. Nagulat si Parikshit, sa katunayan, pinalaki nito ang mismong taong gusto niyang iwasan. Mr. Leocadia, maaaring may hindi pagkakaunawaan. Napaatras si Parikshit, nakaharang sa dinadaanan ni Jasmine Leocadia. Kung hahayaan niyang kunin ng kabilang panig si Santiago Carmichael, hindi ba siguradong patay na siya? Sa pag-iisip nito, lalo niyang kinaiinisan si Cedric Abernathy. Anong klaseng gulo ang pinasok niya? Isang hindi pagkakaunawaan. Nagdilim ang ekspresyon ni Jasmine Leocadia, sabay turo kay Parikshit, anong ibig mong sabihin? Kailangan bang ipaliwanag ng Young Master na ito ang kanyang sarili sa iyo? Wala. Naisip ko lang. Smack. Si Jasmine Leocadia, na galit, ay sinampal ng malakas sa mukha si Parikshit, kahit ang boss mo na si Reed ay hindi maglalakas loob na kausapin ako ng ganito. Pumasok ka sa loob at sunduin ang tao. Pagkatapos magsalita, pilit niyang itinabi si Parikshit at pinapasok ang kanyang mga tao sa loob. Hindi siya mangangahas na saktan si Ivan Reed, ngunit ibang kwento si Huxley Reed. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang sinumpaang kapatid ay hindi gaanong ibig sabihin. Eli, anong gagawin natin? May nagtanong. Ang pamilya Leocadia. Oo, ang Leocadia family. Napahawak si Parikshit sa kanyang mukha, nagmamadaling pumunta sa pasukan, sa pamilya Leocadia. Magpadala ng mensahe kay Mr. Tambo. Nadulas siya at muntik ng mahulog. Kung siya ay huli, ang kanyang buhay ay nasa linya. P.S. Sana lahat ay umiwas sa paggamit ng nakakasakit na pananalita, at kung kailangan mo, idirekta ito sa akin. Ang aking mabagal na pag-update ay humantong sa maraming mga mambabasa na hanggang sa higit sa 800 mga kabanata upang himukin ako na mag-post ng higit pa. Ang iyong mga kahilingan para sa mga update ay isang karangalan sa akin. Kung walang nagtatanong, ibig sabihin walang nagbabasa. Pakiusap, hinihiling ko sa lahat na magpakita ng pagpipigil at ganap na iwasan ang pag-atake sa isa't isa. Kung kailangan mong ituro ang galit, ituro mo ito sa akin, ako ng responsibilidad. Ang mga nakabasa ng hanggang sa mahigit 800 kabanata ay tunay na mga taga-suporta ko, kahit na magkaiba ang aming paraan ng pagpapahayag ng suporta. Salamat sa inyong lahat. Halos kumpleto na ang mga pagsasaayos, sisikapin kong bumalik sa 6 o higit pang mga update. Ngayong hapon ay magkakaroon ng 4 na kabanata na may kabuuang 9,000 salita. Yumuko ako bilang pasasalamat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 827, pagbisita habang nasa sasakyan, tinawagan ni Julius Reed si Sofia Leocadia.
Maaga niyang ipinaalam sa kanya ang mga plano niyang bisitahin ang Leocadia family. Ang matandang amo ay inilipat sa labas ng ospital dahil sa malalang kondisyon ng kanyang kalagayan. Ang pamilya Leocadia ay hindi nagligtas ng gastos sa pagkuha ng mga nangungunang doktor mula sa loob at labas ng bansa upang magpalitan ng pagbabantay kay Old Master Leocadia. Ang mga anak ng pamilyang Leocadia ay pawang nagbabantay sa gilid ng kama ng matandang master, tinitiyak na walang sino man ang maaaring pakialaman ang anuman. Gayunpaman, ang kalusugan ng matandang master ay patuloy na lumalala araw-araw. Ayon sa mga doktor, maaari siyang mabuhay hanggang ika-15 ng Enero. Ngunit dahil hindi pa nagagawa ang testamento ng matandang master, nagdulot ito ng higit na kaguluhan sa dati ng hindi mapakali na pamilyang Leocadia. Pagkatapos ng piging sa Moon City, si Daphne Leocadia, ang ama ni Sofia, ay lubos na sumuporta sa pagdating ni Julius Reed upang gamutin siya. At nagpasalamat siya. Nang marinig ni Sofia na darating si Julius Reed, tuwang-tuwa siya. Parehong naroon ang pananabik ng kanyang lolo na posibleng gumaling at may kaunting pag-asa. Bawat dalaga ay may sikreto sa kanyang puso na hindi niya masabi. Alam niya, hindi pa naaalala ni Julius Reed na siya ang batang babae na naligtas noon. Ngunit ano ang mahalaga? Gayunpaman, malinaw na ang isang tao sa pamilya Leocadia ay hindi gustong magising ang matandang master. Matapos matanggap ang balita, dumobol ang bilang ng mga gwardya sa pintuan. At lahat sila ay nilagyan ng mga electric baton, handa na para sa isang malaking labanan. Sa sandaling ito, sa loob ng study room ng pamilya Leocadia, pabalik-balik si Natalia Leocadia, mukhang balisa. Dumating na ba si Beckett Carmichael? Pasigan niyang tanong. Hindi, si CEO Carmichael ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa negosyo. Sabi ng isang itim na lalaki, binabantayan siya ng aking mga tauhan, at si CEO Carmichael ay nasa gusali pa rin ng Abernathy Group, hindi pa siya lumalabas. Kuya, mula nang mamatay si Jennifer Lopez, tumaas ang katayuan ni Beckett Carmichael sa kabisera. Nilapitan ni Adele Leocadia si Natalia Leocadia at nagsalita sa mahinang boses. Ngayon marami ang nagre-renew ng kanilang pakikipagtulungan sa pamilyang Carmichael, hindi pabor ang sitwasyon. Bumantong hininga si Natalia Leocadia. Unang gumawa ng kaguluhan sa libing ni Nick Odom-Lee at pagkatapos ay ginulo ang kasal ni Jennifer Lopez. At ngayon ligtas pa rin siya. Paano sa tingin mo ang pagtingin ng kapital kay Beckett Carmichael? Ito Euro Broken Bar. Nawalan ng masabi si Adele Leocadia. Kapag lumikha ka ng kaguluhan, maaaring isipin ng mga tao na ikaw ay hanggal, ngunit kung mananatili kang ligtas at nagtagumpay na talunin ang mga sinadya mo, maituturing kang matigas. Pagkasabi nito, itinaas ni Natalia Leocadia ang isang hinlalaki, humanap ng pagkakataon, ayusin ang ilang mga pagpatay, at basagin ang gilid ng matandang Carmichael. Naiintindihan. Sasagutin ko agad. Tumanggo si Adele Leocadia at tumalikod na para umalis, ngunit muli itong tinawag. Asawa ni Jennifer Lopez, ano nga ulit ang pangalan niya Euro Broken Bar? Ang init ni Nathaniel. Sagot ni Adele Leocadia. Tama, hanapin mo si Nathaniel Warm, tulungan mo siyang maghiganti. Tulad ng, hindi sinasadyang ibunyag ang kinaroroonan ni Julius Reed, o isang taong malapit kay Julius Reed Euro Broken Bar. Casual na sinabi ni Natalia Leocadia, siguraduhin lamang na huwag ilantad ang aming pagkakakilanlan, ang pagbibigay ng impormasyon ay sapat na. Brilliant. Itinaas ni Adele Leocadia ang kanyang hinlalaki, na puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Boss, ang diskarteng ito ng paghiram ng kutsilyo upang patayin ang isang tao ay sadyang henyo. Ganyan ang matalim na kutsilyo, sayang kung hindi gagamitin. Narinig ni Natalia Leocadia ang mga kakayahan ni Nathaniel Warm. May kakayahang patayin ang Asher Dragon, tulungan si Jennifer Lopez na sakupin ang negosyo ng pamilya, tiyak na mabigat siya. Dahil hindi na mapagkakatiwalaan sina Terry Moore at Karen, kinailangan niyang gumamit ng kutsilyo ng iba para patayin ang kanyang kaaway. Magpapadala ako ng isang tao upang ayusin ito kaagad. Tumalikod si Adele Leocadia at umalis. Sa loob ng pamilya Leocadia, siya ay isang matibay na taga-suporta ni Natalia Leocadia. Boss, kung darating ang binatang iyon mamaya, ano ang dapat nating gawin?
Tanong ng itim na lalaki. Mula nang mawalan ng tiwala si Terry Moore, gumastos si Natalia Leocadia ng mataas na presyo para dalhin ang nangungunang dayuhang bodyguard na ito. Rufus Bay. Ang Rufus Bay ay isang pangalang ibinigay ng isang itim na lalaki sa kanyang sarili pagkatapos magbuklat ng kalahating diksyonaryo at sa wakas ay pumili ng mga karakter para sa mahal at item. Pagkatapos lamang ng gabay ng isang master ay pinalitan niya ito ng Rufus Bay. Sa ibang bansa, ang Rufus Bay ay mahusay at naging gold medalist sa ilang pambansang paligsahan sa karate. Tsaka may ibang identity siya. Iyon ay bilang senior disciple ng California Shadowgate Elder. On SO. Ang Shadowgate ay may malaking impluensya sa California, halos nangingibabaw sa mundo ng martial arts. Sa pagkakataong ito, inabot si Natalia Leocadia ng isang buong taon at $300,000,000 para dalhin dito ang Rufus Bay. Malaki ang inaasahan niya sa kanya. Atake. Lumingon si Natalia Leocadia at umupo sa kanyang upuan, may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon, ako ang gumaganap na family head ng Leocadia family. Nang walang pahintulot ko, walang sino man ang mag-iisip na tumawid sa pintong ito. Pero paano kung kapatid mo iyon, o ang munting prinsesa? Paikot-ikot ang mga mata ni Rufus Bay. Yung pera mo, binayaran ko. Kailangan mo lang akong sagutin, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kung may reklamo sila, pumunta sila sa akin. Hinaplos-haplos ni Natalia Leocadia ang kanyang buhok, mukhang may pagkamayabang. Ang higit na ikinababahala ko ay baka si Beckett Carmichael ay makapasok sa harap ng pintuan ng Lee family gaya ng ginawa niya noon. Ngunit, ang pamilya Leocadia ay hindi maihahambing sa pamilya Lee. Magpahinga ka muna, boss ko. Pinahit ni Rufus Bay ang kanyang leeg, malakas na binasag ang kanyang mga buko, papahanapin ko siya sa kanyang mga ngipin at aalis dito sa kahihiyan. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad patungo sa engranding entrance ng mansion ng pamilya Leocadia. Hindi tulad ni Natalia Leocadia. Si Sofia Leocadia ay nakasuot ng puting damit ngayon, umiikot sa silid na parang isang munting prinsesa. Mula sa kanilang muling pagsasama-sama sa kapistahan ng kaarawan noong unang bahagi ng taong ito hanggang sa huli nang pumayag si Julius Reed na pumunta sa Moon City. At ngayon ay nakarating na talaga siya sa pamilya Leocadia. Si Sofia Leocadia ay nakaramdam ng matinding gulo. Ang pamilya Leocadia ay madilim na tubig na ngayon. Pareho siyang umaasa na si Julius Reed ay masira ang hindi pagkakasundo at ayaw niyang masaktan siya. Dahil sa undercurrent na ito, hindi siya mapalagay tuwing gabi. Ngunit nang marinig na ang lalaking ito ay darating, ang kanyang kalooban ay lubos na gumaan. Sa bakana ng mansion ng pamilya Leocadia ngayon. Nagsuot ng salaming pang-araw ang Rufus Bay at pinamunuan ang isang grupo ng mga bodyguard, handa na para sa paghaharap. Ang direktiba mula sa itaas ay, hanggat walang buhay ang nasawi, kaya nilang ipaglaban ang lahat ng gusto nila. Sa kanyang unang labanan sa Huasia, nilayon ng Rufus Bay na patunayan ang kanyang lakas. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para ipakita sa mga bodyguard ng pamilya Leocadia ang kanyang husay. Pagkatapos ng lahat, ang posisyon ng pinuno ng pangkat na ito ay orihinal na pag-aari ni Terry Moore. Ngayong naparatyot na siya, hindi maiiwasang magalit ang ilang tao. Hindi kalayuan. Unti-unting yumandar ang isang linya ng mga sasakyan. Brother Davenport, mukhang walang plano ang Leocadia family na pasukin tayo. Itinuro ni Eli Hierro ang mga nakaharang sa kalsada at isang grupo ng mga bodyguard na nakaitim na uniforme, na balisang nagsasalita. Ang pamilyang Leocadia ay hindi katulad ng pamilyang Lee, at hindi siya si Beckett Carmichael. Noon, may katapangan si Beckett Carmichael na ay bulldoze ang front gate ng Lee family, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sino ang makakapidyo sa atin? Itinuro ni Julius Reed ang mga bodyguard na nakahanda sa harapan niya, this is the only way. Push through, at huwag mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan. Naiintindihan. Sa mga salitang iyon, nakaramdam ng takot si Eli Hierro. Ang pagbangga sa mansion ng Leocadia ay nakakatuwang isipin. Ang akala niya ay mayabang na ang pagsunod kay Beckett Carmichael, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang mga iyon ay mga maliliit na labanan lamang. Tumigil ka. Habang umaakyat ang itim na sedan sa harap ng gate ng pamilya Leocadia,
May 2 bodyguard na lumapit, sumenyas na huminto ang sasakyan. Mula ngayon, tumingin si Julius Reed kay Eli Hierro sa tabi niya. Ang kotseng ito ay may accelerator lang, walang preno. Nakuha ko. Humalaklak si Eli Hierro at pinalo ang gas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 828, Not a single fighter in sight, hindi ba tayo naririnig na nag-uusap? Lumapit ang bodyguard, kakatok na sana sa bintana ng sasakyan. Bang! Pinalo ni Eli Hierro ang accelerator. Ang sasakyan ay bumaril sa isang iglap, na nagpabagsak sa 2 bodyguard. Tigilan mo sila. Nagulat si Rufus Bay, na nakatayo sa pintuan habang nakahalukip-kap, nanunood sa eksena. Nagsimula siyang sumigaw at nagturo ng malakas. Bago pumunta dito, narinig niya ang tungkol sa pamilya Leocadia. Ang pamilya Leocadia ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Beijing, mayaman at maimpluwensyang. Ang pagiging bodyguard ng ganoong pamilya ay parang namumulot ng pera. Ang nakatayo lang roon ay maaari kang kumita ng malaking halaga bawat araw. Ngunit ngayon, pangatlong araw na niya sa China. Unang araw niya bilang kapitan ng bodyguard team. May nagsisikap na puwersahang pasukin ang sambahayan ng Leocadia. Natigilan din ang ibang bodyguard sa pagpasok, at dali-dali nilang isinara ang electric iron gate sa likod nila. Ngunit paano nila matutumbasan ang bilis ng isang sasakyan? Bago pa maisara ang electric gate, nabasag ito ng itim na sedan. Bang! Sa isang malakas na kalabog, ang tarangkahan ay lubhang napinsala. Ang itim na sedan, kahit na nasira sa harap, ay hindi gaanong naapektuhan. At pumasok sa mansyon ng Leocadia na parang teritoryong walang tao. Pumasok na rin ang mga sasakyang sumusunod sa likuran, na nagbigay ng oras sa mga bodyguard para mag-react, lahat sila ay pumasok. Captain, anong gagawin natin? Nagtipon ang mga bodyguard sa paligid ng Rufus Bay. Naisip nila na ang kailangan lang nilang gawin ay magpakita ng isang malakas na harapan at pigilan ang mga nanghihimasok. Ngunit sino ang mag-aasam ng isang tahasang break-in tulad nito? May naglakas loob na magmaneho papunta sa tirahan ng Leocadia sa Beijing. Habulin mo sila. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Rufus Bay. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa loob ng courtyard habang pinati-trigger ang alarm ng Leocadia. Whir! Sa isang iglap, tumunog ang alarma sa buong courtyard. Nagsimulang magsilabasan ang mga tao sa loob ng mga bahay, gustong malaman kung ano ang nangyari. Ngunit sa paglabas ng Leocadia family members, nakita nila ang convoy ng mga itim na sasakyan na dir-diretsyong nagmamaneho sa residential area ng mansion. Iyan ba ang mga kotse ng aming pamilya? May nagtanong ng malakas. Parang hindi naman. Umiling ang mga miyembro ng pamilya Leocadia. Saan kukuha ang aming pamilya ng napakaraming hindi pamilyar na sedan? Ngunit ayon sa mga patakaran, maliban kung ito ay kotse ng aming pamilya, dapat silang lahat ay tumigil sa labas. May mga panuntunan ang pamilya Leocadia. Kahit kaninong sasakyan iyon, saan nanggaling? Kapag nasa Leocadia residence, ang lahat ng sasakyan ay dapat pumarode sa labas, at ang mga pasahero ay maglalakad. Tanging ang sariling sasakyan ng pamilya ang maaaring pumasok. Ginawa ito upang igiit ang pangangibabaw at bigyang diin ang katayuan ng Leocadia. Ang makakita ng hindi pamilyar na convoy ng mga sasakyang pumapasok tulad ngayon ay hindi pa nagagawa. Abutan mo sila. Mabilis. Bago pa sila makapag-react, napagtanto nilang may mainit na pagtugis sa likuran nila ang mga bodyguard ng Leocadia. Masama ito, may gulo. Naunawaan kaagad ng mga miyembro ng pamilya Leocadia na may problema, at isa-isa nilang isinuot ang kanilang mga coat at tumakbo patungo sa pinakaloob na bahagi ng site. Kuya Davenport, kung magpapatuloy tayo, mararating natin ang lugar kung saan nakatira ang mga direktang inapo ng pamilya Leocadia. Dapat nandoon din si Old Master Leocadia, logically speaking. Habang nagmamaneho si Eli Hierro, ipinakilala niya si Julius Reed sa malawak na bakuran ng mansyon ng Leocadia, na pamilyar sa kanya mula sa mga nakaraang pagbisita kay Beckett Carmichael. Diretso ka lang papasok. Habang nagsasalita si Julius Reed, may dumaan na figure. Basag. Nabasag ang windshield ng kanilang sedan. Lalabas na ako. Akmang gagalaw na si Eli Hierro, pinigilan siya ni Julius Reed. Ituloy mo lang ang pagmamaneho mo,
Tandaan mo ang mga salita ko, ang accelerator lang, walang preno. Bang! Sinuntok at tinanggal ni Julius Reed ang basag na windshield, pagkatapos ay may pasulong na roll, lumundag siya at tumayo sa ibabaw ng sedan, habang nasa likod ang kamay, malamig na pinagmamasdan ang lahat ng nasa harapan niya. Nagpatuloy ang pag-andar ng sasakyan. Tumigil ka dyan. Si Rufus Bay, na may hawak na mahabang stick sa kanyang kamay, ay pinandilatan si Julius Reed. Ang bakal na iyon ang nakabasag ng windshield. Pero walang nakinig sa kanya. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Nanliligaw sa kamatayan. Nang makitang malapit na siyang mabangga ng sedan, lumundag ang Rufus Bay, at ang bakal sa kanyang kamay ay nalazlaz sa hangin. Whoosh! Sa tunog ng hangin, ang patpat ay gumuhit ng isang arco sa hangin, patungo kay Julius Reed. Sa sandaling ito, mabilis na nagunat ng kamay si Julius Reed. Bang! Hinawakan niya ang baras na bakal na ibinabagsak patungo sa kanya at pinitik iyon paitaas. Natigilan ang Rufus Bay at itinaas sa ere. Bang! 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 Tatlong suntok ang ibinato ni Julius Reed, lahat ay dumapo sa dibdib ni Rufus Bay. Bago pa man makapag-react ang karate master na ito sa nangyayari, pinalipad siya pabalik at bumagsak sa lupa. Sa ngayon, ang sedan ay papalapit na sa paligid ng gusali ng opisina ng pamilya Leocadia. Ang mga matatandang miyembro at mahahalagang numero ng pamilya Leocadia ay naruroon sa araw. Whoosh! Itinaas ni Julius Reed ang bakal sa kanyang kamay at buong lakas niyang ibinato. Basag! Napatayo pa lang si Rufus Bay nang makaramdam siya ng matinding sakit sa buto ng kamay niya. Dumiretso sa braso niya ang bakal na pamalo, ipinako ito sa dingding sa likuran niya. Nang sasampalin na siya ng sedan, naglalit ang mga ngipin ni Rufus Bay at hinayla ang braso palabas. Sa isang iglap, kumalat ang sakit sa buong katawan niya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Bumagsak. Ang sedan ay hindi bumagal kahit kaunti, na bumasag sa glass turnstile at sa lobby ng pamilya Leocadia. Walang paraan palabas. Pero parang walang balak tumigil si Eli Hierro. Mabilis niyang pinaihit ang manibela at itinutok ang sasakyan sa malaking glass sculpture sa unang palapag ng tahanan ng pamilya Leocadia. At sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Julius Reed sa ibabaw ng sasakyan. Anong nangyayari? Basag. Ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia na lumabas nang marinig ang ingay ay nakita ang first floor glass sculpture na nagkapira-piraso. Nabasag ang pagkakahiga sa lupa. Sino ta? Hanggang sa pilit na pinahinto ang sasakyan dahil sa napakalaking sagabal ay tuluyan na itong huminto. Julius Reed, narito ako sa imbitasyon ni Sofia Leocadia na bisitahin ang pamilya Leocadia. Si Julius Reed ay nakatayo sa ibabaw ng kotse habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, sumisigaw ng malakas. Pasil ba ito? Demolisyon ito. Hindi nagpapakita ng paggalang sa sinuman. Saan mo ilalagay ang pamilya Leocadia? Nang makita ang sakuna sa harap nila, ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay napuno ng matuwid na galit. At sa sandaling ito, mabilis din silang pinalibutan ng mga bodyguard ng pamilya. Bawat isa ay may matinding kislap sa kanilang mga mata, may hawak na mga sandata. Ngunit ang mga lalaking dinala ni Eli Hierro ay hindi rin passovers. Mas mainit ang ulo ng mga bodyguard ng pamilya Carmichael. Nang huminto ang sasakyan, binuksan nila ang mga pinto, hinugot ang mga bakal na kutsilyo mula sa kanilang mga baywang, at naglabas ng nagbabantang layuning pumatay. Ang sitwasyon ay huminto, Kuya Davenport. Hanggang sa sumugod si Sofia Leocadia matapos marinig ang balita ay medyo naibsan ang tensyon. Sofia, kilala mo siya? Tanong ng isang elder ng pamilya Leocadia. Si Brother Davenport ang bisita ko, na inimbitahan ko, kaya syempre, kilala ko siya. Si Sofia Leocadia ay nakatayo sa ibaba ng kotse na nakasuot ng damit, tuwang-tuwang sinabing, wala ka namang problema, di ba? Problema. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng pamilya Leocadia ay kakaiba. Si Sofia Leocadia ay ang munting prinsesa ng pamilya Leocadia at may mataas na katayuan bago ang Old Master Leocadia ay nakoma. Kahit ngayon nakasama si Natalia Leocadia sa Taiman, walang nang ahas na bigyan ng hirap si Sofia Leocadia. Pero ngayong pinahiya ng ganito ang pamilya Leocadia,
Talagang tinanong ni Sofia Leocadia ang kabilang partido kung may naranasan silang gulo. Gusto ng mga taong ito na magdulot ng problema sa akin, ngunit hindi ito madali. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Pero may pagmamataas sa tono niya. Pagpapakita ng walang paggalang sa sinuman. Julius Reed, may lakas ng loob ka. Si Natalia Leocadia, na naalerto sa sitwasyon, ay nagtulak sa mga miyembro ng pamilyang Leocadia at tinitigan si Julius Reed, ito ang pamilyang Leocadia. Ang lakas ng loob mong magmaneho dito. Akala niya ay mapipigilan ni Rufus Bay ang mga hindi gustong bisitang ito kasama ng kanyang mga tao, ngunit sino ang mag-aakalang papasukin sila ng walang ingat? Walang pag-aalala sa mukha ng pamilya Leocadia. Mamatay. Sa sandaling iyon, ang Rufus Bay, na puno ng dugo, ay sumakay at tumalon sa kotse. Ang karate ay ang pinakamalakas na martial art. Habang nagsasalita siya, ang kanyang walang sugat na kamay ay nabasag ng husto. Hindi matatapakan ang puri ng isang karate champion. Bang! Bago pa man makita ng sino man ang nangyayari, ang kanang paa ni Julius Reed ay mabangis na sumipa sa harapan. Omicron. Ang Rufus Bay ay naging malabo, lumilipad pabalik at bumagsak sa dingding, na dumura ng dugo. Ganyan kalaki ang pamilyang Leocadia, at wala ni isang manlalaban. Tumayo si Julius Reed sa ibabaw ng kotse, itinuro si Natalia Leocadia at nanunuyang sinabi, bilang isang stand-in family head, wala kang kakayahan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 829, pagtiisan ito nakakamatay na katahimikan. Sa bulwagan, nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. 12 ng mga miyembro ng pamilya ng Leocadia ang nanlilisik sa galit, ngunit sila ay naiwang tulala sa pagtatanong. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya, bilang isang nangungunang pamilya ng Taikon ng Kabisera. Hindi kaya wala man lang silang magaling na manlalaban. Ang Rufus Bay ay naipit ng may mataas na pag-asa, ngunit wala siyang kapangyarihang lumaban. Gumastos si Natalia Leocadia ng $300 milyong para kumuha ng eksperto, na hindi makatiis kahit isang galaw. Ang $300 milyong na ito ay tila medyo mura. Kahit euro, naging biro, maging si Terry Moore, nakikita ng mas mababa sa 1/10 ng halagang iyon sa taunang sweldo. Ikaw. Lungkot ang mukha ni Natalia Leocadia. Bilang gumaganap na family head, na tinatanong tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan sa harap ng Leocadia family members, ang kanyang galit ay hindi maisip. Ngunit sa kasamaang palad, sa loob ng malawak na pamilya Leocadia, talagang walang kakayahang manlalaban na matagpuan. Ang pinakadakilang pag-asa niya ngayon ay nakalatag sa lupa, dumudura ng dugo. Hindi alam ang buhay o kamatayan. Inimbitahan ako ni Sofia Leocadia. May problema ba? Dahan daw ang bumaba si Julius Reed mula sa itim na sedan at lumapit kay Natalia Leocadia. Not welcome. Hey, dumiretso ka sa loob, kinukonsidera mo ba ang Leocadia family? Nanginginig ng husto ang bibig ni Natalia Leocadia. At sa galit na mukha ay sinabi niya, ano ang pinagkaiba ng ganoong panauhin sa bandido? Sa tingin mo ba tatanggapin kita? Akala niya ay walang kamali-mali ang kanyang mga kaayusan, na kayang pigilan si Julius Reed sa labas. Ngunit sa hindi inaasahan, nawala lahat ng mukha. Binayaran ang asawa at nawala ang mga sundalo. Kung sino pa man ito, maaari siyang tumawag ng pulis o gamitin ang kapangyarihan ng Leocadia family para parusahan sila. Ngunit sa kasamaang palad, ang taong pinag-uusapan ay kaibigan ni Sofia Leocadia, at di umano'y ang divine doctor na magpapagamot kay Old Master Leocadia. Ngayon ay parang pipi si Natalia Leocadia na nakatikim ng mapait na apdo, sa mga hinaing na hindi niya masabi. Kung ako ay isang tulisan, mabubuhay ka pa ba para kausapin ako? Itinuro ni Julius Reed ang bakal na kutsilyo sa mga kamay ng bodyguard ni Beckett Carmichael, bago mo pa ibuka ang iyong bibig, gamulong na ang ulo mo sa lupa. Ang lakas ng loob mo. Nanginig si Natalia Leocadia sa sobrang galit. Kung tutuusin, siya ang gumaganap na family head ng Leocadia family, at ngayon sa kanyang sariling pintuan, siya ay pinagbabantaan at itinuturo. May isip ang galit sa kanyang puso. Kung hindi ka malugod. Itinulak siya ni Julius Reed sa isang tabi, sorry, please endure it. Halika rito.
Si Natalia Leocadia, matapos itulak ng ganito, ay tuluyan ng sumabog sa galit. Sumenyas siya sa mga bodyguard ng Leocadia. Dakopin ang lalaking ito sa pagpasok sa aking pribadong tirahan. Sino ang manggauhas? Tumakbo si Sofia Leocadia. Nakatayo sa harap ni Julius Reed, kaibigan ko si Brother Davenport at narito rin para gamutin si Lolo. Tiyo, umaasa ka ba talaga na pumanaw si Lolo? Sa sandaling ito, ang karaniwang matamis at kaibig-ibig na maliit na loli ay tumitig kay Natalia Leocadia na may hangin na sa anumang paraan ay hindi mababa. Maging ang Leocadia family members ay nabigla sa bigla ang pagbabagong ito, lahat ay nakanganga. Omicron, S0. Sa isang panig ay ang pinakamamahal na munting prinsesa ng Leocadia family, at sa kabilang banda, ang gumaganap na family head. Nagharap ang dalawa sa harap mismo ng mga miyembro ng pamilya Leocadia. Ganap na hindi pinapansin ang reputasyon ng pamilya. Sofia Leocadia, nagre-rebelde ka ba? Si Natalia Leocadia, nakargado na sa tiyan ng kahihiyan, nadama ang kanyang mukha na nag-aapoy sa sakit. Ang kanyang posisyon bilang acting family head ay walang dignidad. Kung ang pagliligtas kay Lolo ay maituturing mong paghihimagsik, ngayon ay magre-rebelde ako. Malamig na tiningnan ni Sofia Leocadia si Natalia Leocadia. Tito, ngayon kung sasabihin mong hindi mo ginawa ang pangyayari ni Lolo, sinong maniniwala sa iyo? Sofia Leocadia, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na alagaan ka? Malamig na tumikim si Natalia Leocadia. Sa ngayon, ako ang tumatawag sa mga shots sa Leocadia family. Noong una, gusto niyang palayain ang kanyang mga kamay para harapin ang batang babae na ito, ngunit ang kakilakilabot na pagkamatay ni Fernando Lee ay nagpagulo sa kanyang mga plano. Ito ang perpektong pagkakataon ngayon upang maitatag ang kanyang autoridad sa harap ng mga miyembro ng pamilya Leocadia. Brother Davenport, puntahan mo si Lolo, ipapatigil ko sila dito. Iniunat ni Sofia Leocadia ang kanyang kamay, namumula ang kanyang mukha habang nakatingin sa mga bodyguard ng Leocadia. Hindi na kailangan. Tumalikod si Julius Reed at marahang inilipat si Sofia Leocadia sa gilid. Inangat niya ang kanyang ulo, tinitingnan ang mga bodyguard ng Leocadia na naghahanda para kumilos, at sumenyas, halika. Hulihin mo siya, at bibigyan ko ng 10 milyon. Sigaw ni Natalia Leocadia na may pulang mata. Tumanggi siyang maniwala na ang binatang ito ay tunay na walang talo. Pumunta ka. Sa ilalim ng pangako ng isang mabigat na gantimpala, palaging may isang matapang na kaluluwa. Mabilis na umabant ang isang matipunong bodyguard na naghahampas ng electric baton. Naghahanda na ang mga bodyguard ng pamilya Carmichael na lumipat ng pinalayas na ni Julius Reed sa himpapawid. Bang! Ang bodyguard sa unahan ay lumipad pabalik ng mahigit 10 metro, diretsyong bumagsak sa dingding. Hindi siya gumalaw. Well, dalhin mo na, pang-iinis niya. Whoosh! Bumagsak si Julius sa lupa at marahang hinubad ang kanyang damit. Walang nang ahas na gumalaw. Ang mga bodyguard na sumugod sa kalagitnaan ay tila na freeze sa pwesto. Nanghina ang kanilang mga paa, nanginginig ang kanilang mga kamay na parang salon habang hawak nila ang kanilang mga sandata. Tao ba ito? Mahigit 10 metro. Napakalaki ng lakas. Maaaring kaakit-akit ang pera, ngunit ano ang silbi nito kung wala kang buhay na gugugulin? Atake! Malakas na sigaw ni Natalia Leocadia. 12 ng mga tao ang nanatiling hindi gumagalaw. Lahat ay nanginginig sa takot. Maya-maya lang ay naramdaman ni Natalia na may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. WHO. Bang! Pagtalikod niya, nagpakawala ng suntok si Julius. Masyadong maingay. Pagkatapos magsalita, hindi pinapansin ang masakit na pag-iyak ni Natalia na may duguan ang mukha. Hinawakan ni Julius ang kamay ni Sofia Leocadia at dahan-daang tinungo ang sick room ni Old Master Leocadia. Nakanganga sa hindi makapaniwala ang mga miyembro ng pamilya Leocadia sa bulwagan habang papalayo ang dalawa. Ilang dekada nang hindi binubugbog ng mga tagalabas ang pamilya Leocadia. Mula nang umakyat sila sa posisyon ng isa sa 4 na pangunahing pamilya, ito ang unang pagkakataon na may umatake sa kanilang pintuan. Pumunta ka. Pinangunahan ni Eli Hierro ang kanyang mga nasasakupan at sumunod na malapit sa likuran, mabilis na tinungo ang silid ng sakit ni Old Master Leocadia. Ano pang hinihintay mo?
Suriin ang Old Master, huwag hayaan ang sinuman na pakialaman ang anumang bagay. Sigaw ni Natalia na nanginginig sa sakit. Itong suntok, nakabunot na si Julius ng ilang suntok. Kung tutuusin, hindi ka dapat tumama sa mukha. Kung gagawin mo, dapat kang magmadali. Ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay pinaalalahanan at sa wakas ay natauhan, na nagmamadaling tumungo sa silid ng may sakit ng matandang guro na parang isang kaeg. Brother Davenport, sabi nila Lolo ay hindi lampas sa 15 ng unang lunar month. Naramdaman ni Sofia ang pagkirot sa kanyang ilong nang magsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Siya ay nagkaroon ng napakalalim na ugnayan sa kanyang lolo at lalo siyang nalungkot nang marinig na wala ng mahabang panahon si Old Master Leocadia. Hindi pa ito ang 15 ng unang buwan ng buwan. Marahang hinawakan ni Julius ang kanyang ulo at ngumiti ng panatag, magpahinga ka lang, ilang araw na lang gagaling ang sakit ng lolo mo. Brother Davenport, ililigtas mo ba ang lolo ko? Nagniningning ang pag-asa sa mga mata ni Sofia. No need for me to save him, gagaling na mag-isa ang lolo mo, nakangiting sagot ni Julius. Ang pag-save ng Bamboo Whitaker ay isang huling paraan, kung hindi, mas pinili niyang pumatay. Oh, bakas ang disappointment sa mga mata ni Sofia. Naubusan na ba ng mga opsyon si Brother Davenport? Ang sakit ng kanyang lolo ay matagal nang bumabagabag sa lahat, at maging ang mga kilalang doktor sa loob at labas ng bansa ay naliligaw. Paano kaya siya makaka-recover ng mag-isa? Dapat ay para lang ay comfort siya. Gayunpaman, hindi napansin ni Julius ang pagbabago ng ekspresyon ni Sofia. Kung nangako siyang tutulungan si Old Master Leocadia na gumaling, hindi na siya babalik sa kanyang salita. Tumigil ka dyan. Pagdating nila sa pintuan ng sick room, 2 bodyguard ang lumapit para harangan ang daan. Ano ang iyong negosyo? Sila ay mga elite na bodyguard ng pamilya Leocadia, na responsable sa pagbabantay sa pintuan sa higaan ng Old Master. Ang sinumang gustong pumasok, kahit si Natalia, ay kailangang kumuha ng pahintulot ng hindi bababa sa 3 miyembro ng pamilyang Leocadia at dapat bumisita sa isang grupo. Para pumatay. Bang! Pagkatapos magsalita ni Julius, naramdaman na lang ng 2 bodyguard ang malakas na suntok sa kanilang dibdib at agad na nahiga sa hallway. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 830, paggamit ng 4 na ounces ng puwersa para maglipat ng 1,000 libra, may pumipilit na pumasok sa silid ng ospital ni Old Master Leocadia. Ang isa sa kanila, na nagtitiis sa matinding sakit ng mga bali ng buto, ay nanginginig habang hinihila niya ang isang remote control mula sa kanyang baywang at pinisil iyon ng malakas. Sa isang iglap, tumunog ang mga alarm sa buong tahanan ng Leocadia. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang itaas ang alarma, papunta na ang mga miyembro ng pamilya Leocadia. Alam nilang lahat kung nasaan ang silid ng matandang guro, bawat isa sa kanila ay tumatakbo na may bahagyang pagtakbo, humihingal ng maabutin. Nabalot pa ng nosebleed si Natalia Leocadia, sobrang galit na galit para maglinis ng sarili habang nagmamadaling sumabay. Ang remote ay may pangalawang function. Ang kama ni Old Master Leocadia ay nilagyan ng isang espesyal na mekanismo. Sa sandaling pinindot ang pindutan, isang bulletproof na kalasag na salamin ay bababa mula sa itaas. Binalot si Old Master Leocadia sa loob. Kasabay nito, nagsimulang gumana ang mga tangke ng oxygen, na tinitiyak na ang nakapaloob na kapaligiran ay may sapat na oxygen sa loob ng 24 na oras. Ang tanging paraan upang i-deactivate ang mekanismong ito ay para sa parehong Natalia Leocadia at Daphne Leocadia na naruroon, bawat isa ay may sariling susi, upang i-unlock ito. Kung hindi, walang makakalapit kahit isang hakbang lang ng Old Master. Nang tumunog ang alarma, napaatras ang lahat ng mga doktor. Boom! Isang napakalaking glass shield ang bumaba mula sa itaas, pinoprotektahan si Old Master Leocadia sa loob. Lumapit din sina Julius Reed at Sofia Leocadia sa gilid ng kama, nakatingin kay Old Master Leocadia sa pamamagitan ng glass shield, mariing nakapikit ang mga mata. Ang silid ay napakalawak, higit sa 300 metro kwadrado. Sa orihinal, ito ang silid medikal ng pamilya Leocadia, na nilagyan ng nangungunang kagamitang medikal sa buong mundo. Ngayon, ito ay ginawang silid ng ospital, na ang lahat ng kagamitan at tauhan ay nakatuon lamang sa matandang guro. Pambihirang maluho.
Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan si Julius Reed kay Old Master Leocadia. Matagal nang purong puti ang buhok ng matanda, at sa sandaling ito, nakahiga siya sa kama, nakasuot ng asul na checkered na kasuotan sa ospital. Nakakrus ang dalawang kamay sa dibdib niya, nakapikit ang mga mata. Mapatla ang kanyang mga labi, walang dugo ang kanyang kutis. Ngunit sa panlabas na nagmamasid, tila siya ay nagpapakita ng hitsura ng isang taong may malubhang karamdaman. Sa mga mata ni Julius Reed, gayunpaman, ito ay nakakalason. Isang superior na lason mula sa Medicine King Valley. Noong una, kapag naghahanap ng gamot mula sa Medicine King Valley, kung gusto ng Medicine King na maghayganti at binigyan siya ng lason, maaaring namatay kaagad si Old Master Leocadia. Kung tutuusin, iba ang lason sa loob ni Old Master Leocadia kaysa doon sa loob ni Bamboo Whitaker. Ang lason sa Bamboo Whitaker ay maaaring makilala at malabanan ni Karen. Ngunit ang lason sa Old Master Leocadia ay napakabihirang na ito ay mahirap makilala. Julius Reed, ang lakas ng loob mo. Matapos pumasok si Natalia Leocadia at ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia, nang makitang nakababa na ang glass shield, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Haha, out of options, di ba? Sumilay sa kanyang mga mata ang mapang asar na tingin nang kumuha siya ng basang tuwalya na ipinasa sa kanya ng isang bodyguard at marahang pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Uncle, kailangan mong itaas ang glass shield. Sumimangot si Sofia Leocadia at sinabing, narito si Brother Davenport para gamutin si Lolo. Naisip niya na pagkatapos na malagpasan si Natalia Leocadia, kahit papaano ay mapatingin si Julius Reed kay Lolo. Pero ngayon, sa mahigit 1 metrong distansya sa pagitan nila, paano niya ito pakikitunguhan? Daydreaming. Sofia Leocadia, ngayon kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Tagumpay na tumawa si Natalia Leocadia. Hindi kita pinigilan, ang sarili mong mga padalos-dalos na aksyon ang nag-activate ng mekanismo. Sa totoo lang, nawala ko ang susi ko at kailangan nating maghintay ng 12 oras para dumating ang manufacturer na gumawa ng glass shield at i-unlock ang bagay na ito. Tito, ikaw. Namumula sa galit ang mukha ni Sofia Leocadia. Tinatrito ang isang tao sa pamamagitan ng isang kalasag na salamin. Ano ito? Isang uri ng qigong. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hanapin ang aking silid. Ibinuka ni Natalia Leocadia ang kanyang mga kamay, nanunuya, tinatrito mo ang matandang guro, wala akong tutol. Pero kung hindi mo siya mapagaling, hindi ko iyon responsibilidad. So, Manager Leocadia, sumasang-ayon ka na gamutin ko siya. Lumingon si Julius Reed para harapin si Natalia Leocadia. Walang problema, tatay ko yon, at syempre, sana gumaling agad siya. Ngunit pinilit mong pumasok, na naging sanhi ng pag-activate ng mekanismo, at pananagutan kita. Mahigpit na sinabi ni Natalia Leocadia, kung magkakaroon ng episode si tatay ngayon, at hindi siya magamot ng mga doktor, kung gayon, ikaw, Sofia Leocadia, at ang taong ito, ay magiging mga makasalanan ng pamilya Leocadia. Nang marinig ang mga salitang ito, kinagat ni Sofia Leocadia ang kanyang labi sa galit ngunit wala siyang mahanap na paraan para makasagot. Klang. Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang baso gamit ang dulo ng kanyang daliri. Napakakapal nito. Ang bulletproof na salamin, isang buong 30 sentimetro ang kapal, ay hindi ka pani-pani walang matigas. I-save ang iyong mga pagsisikap. Itinuro ni Natalia Leocadia ang salamin na kalasag, ang kanyang mukha ay puno ng panunuya, ang mekanismong ito ay nagkakahalaga sa akin ng 10 milyong dolyar ng US sa pagtatayo. Ang baso sa itaas ay ang pinakamataas na craftsmanship sa mundo. Lumapit siya kay Julius Reed habang nagsasalita, nakikita mo ba ang kapal nito? Ito ay hindi lamang isang handgun, kahit magtanim ka ng mga pampasabog sa tabi nito, baka hindi ito pumutok. Ang lakas ng glass enclosure, nasaksihan niya ang mga pagsubok. Isang truck ang bumangga dito, ngunit hindi nabasag ang salamin na enclosure. Siyempre, ang presyo ay napakataas din. Ngunit ang pamilya Leocadia ay hindi kapos sa pera. Sa katunayan, isang magandang bagay, tumanggo si Julius Reed at sinabi, talagang anak si Manager Leocadia. Hindi kailangan ng aking anak na kabanalan ang iyong pag-aalinlangan, tumalikod si Natalia Leocadia.
Nakatingin kay Old Master Leo Dia na nakahiga sa loob ng glass enclosure, dapat kang tumuon sa kung paano mo siya ililigtas sa halip. Dumating ka sa pamilya Leo Dia. Nakipag-away, at sinira ang aming ari-arian, ngunit kung hindi mo mapapagaling ang aking ama, dahan-dahan naming ayusin ang aming mga account. Ang glass enclosure na ito ay hindi kapani-paniwalang matigas. Ang pag-iisip na buksan ito ay parang panaginip ng tanga. Buntong hininga. Walang magawa si Sofia Leo Dia. Alam din niya ang tibay ng glass enclosure na ito, at ang sitwasyon ngayon ay nakakahiyang awkward. Hindi lang niya nailigtas ang sarili niyang lolo, kundi ay duwit din niya si Julius Reed. Medyo nagsisi siya. Eli Hierro. Malakas na sigaw ni Julius Reed. Mr. Tambo. Humakbang si Eli Hierro. Kunin mo ang aking espada. Humarap si Julius Reed sa glass enclosure at inilahad ang isang kamay. Naiintindihan. Lumingon si Eli Hierro at isang bodyguard ang kaagad na nag-abot ng isang kahon na gawa sa kahoy. Sa pagbukas ng kahon, isang espadang kumikinang sa malamig na liwanag, ang Golden Dragon Sword, ang lumitaw sa loob. Dalawang nag-uugnay na gintong dragon, ang kanilang hangarin sa pagpatay ay kakilakilabot. Huwag mong sayangin ang iyong mga pagsisikap, nanunuya si Natalia Leo Dia. Hindi ito maarak ng mga baril, paanong ang malamig na sandata ay umaasa na mabuksan ito. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng silid ay biglang naging mabigat. Ang gumawa ng isang bagay na alam na imposible, ito ba ay isang kahangalan? O, marahil, mayroon bang kislap ng kumpiyansa? Walang naniniwala kay Julius Reed. Kung walang pagtama sa pader, walang babalikan. Ang glass enclosure na ito ay custom-made na may malaking halaga ni Brother Davenport at hindi mabilang na sinubukan sa labas. Ngunit gusto pa rin nilang subukan ito, kung hindi, gaano ito nakakahiya. Kung tutuusin, natalo nila ang Rufus Bay at ang mga bodyguard namin, malamang na inflated. Tingnan natin kung paano ito tinapos ni Sofia Leo Dia. Nagdulot siya ng ganap na kaguluhan sa bahay, at sa huli, walang kabuluhan ang lahat. Nagbulungan ang Leo Dia family members, nagsimulang magtsismisan. Walang naniniwala sa mga himala. Ngunit walang pakialam si Julius Reed sa mga chismis na ito. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang Daijo Lanier sword at inilagay ang talam sa enclosure ng salamin. Marahan siyang gumawa ng hiwa. Habang naghihiwa, umikot siya sa glass enclosure. On-o, Omicron. Kasabay nito, pinaikit niya ang kanyang mga mata, matamang nakikinig sa mga tunog. Nakikialam sa mga misteryo at mahika. Naiinis na sabi ng pamilya Leo Dia. Si Natalia Leo Dia ay naghahanda pa nga ng mga salita para ipahiya si Sofia Leo Dia ng mapait pagkatapos. His. Ang matalim na talam ng espada ay kumaladkad sa enclosure ng salamin, na gumawa ng frictional noise. Nang umabot ito sa isang tiyak na punto, ang tunog ay sumailalim sa isang banayad na pagbabago. Ang pinakamahinang punto. Sabay-sabay na napatigil si Julius Reed sa kanyang kinatatayuan. Binuksan niya ang mata niya bigla. Klang. Ibinaba niya ang espada sa isang mabilis na hagod. Katahimikan. Sa ward, ito ay tahimik tulad ng kamatayan. Ngunit pagkaraan ng 10 segundo, walang pagbabago ang nakita sa glass enclosure. Akala ko may kakayahan ka, talagang nabigo ako. Basag. Bago pa matapos magsalita si Natalia Leo Dia, agad na nabasag ang glass enclosure. Ang prinsipyo ng paggamit ng isang malaking puwersa sa isang maliit na puwersa.